resulta at medyo nagamit na namin yung ganong negosyo, awa ng Diyos, nagtayo na ho kami ng sariling kumpanya. Etong opisina na to, etong kumpanya, yung Jinga Diyos, kami po yung may-ari. At eto pinakamaganda, isa ako sa mga pwedeng makatulong sa inyo kung magugustuhan nyo po yung ginagawa po namin. At doon sa mga kasali na, sana po magsama-sama tayo doon po sa tuktok ng tagumpay. So kung kaya ho namin, anong dahilan din nyo kaya nyo? Hindi nyo kaya, no? Sabi nga nung iba, no? Ito yung madalas namin naririnig eh. Ano yung ginawa namin o ano yung mga sekreto namin, bakit po kami naging successful? O yan po yung pag-uusapan natin, okay? So kung mapapansin nyo, no? Meron nung 2 taong nagsalita kanina, hindi na ako nagtawag masyado, no? Meron 2 nagsalita, si Dick Cervantes at yung isa po si Ramil. Okay? So sila po naengganyo at kumikita ho ng maganda. Okay? So alam nyo, no, ang madalas nilang tanong, ano ba yung ginawa nyo o sekreto, bakit kayo naging successful? O yun yung ipapaliwanag ko sa inyo. Alam nyo, no, nung ako po na-invite sa ganitong sistema ng negosyo, nung una ayaw ko takot ako Bakit? Ang natapos ko yung pag-wiring ng bahay at building. Ang pananaw ko, pag makikinig, may mga tarpaulin, may whiteboard, may nagpapaliwanag, may produkto, ang pananaw ko kaagad, benta-benta, alok-alok. Kaya ako takot sa ganitong sistema, lalo na ikinig, hindi ko linya Yun ang pumapasok lagi sa isip ko. Kasi ang natapos ko nga, wiring ng bahay at building, ang alam ko, dyan ako dapat yumaman at dyan ako dapat yumaman. So yung pala, meron palang ibang sistema na pwede palang yumaman kahit hindi po linya. Okay? So alam nyo, no, ano yung nagbukas sa isip ko o nagbukas ng isip ko, bakit ako naengganyo sa ganitong sistema? Kasi hate na hate ko yung ganito dati. Pero dito ko ngayon naglilinya. Ito pa nga yung pinasok namin negosyo. Tanong lang po, pare-parehas tayo siguro. Ako po empleyado dati. Tanong lang po, sino po ba sa inyo yung mga empleyado? Empleyado? O marami-rami? Tanong lang po, kung ako po magtatanong po sa inyong lahat, lahat po siguro tayo, mapa-empleyado o hindi, siguro lahat po tayo may pangarap. Tama po ba? Ano yung common na pangarap ng karamihan? Kung mangangarap po tayo. Eto kasi, yung nagbukas ng isip ko, baka eto rin yung makapagbukas ng isip po ninyo, okay? So tanong, kung tayo ay may pangarap, ano yung unang pangarap natin? O bahay lupa, siguro madalas. Tama po ba? So karamihan sa atin, gustong magkaroon ng bahay at lupa. Tama po ba? Kung tatanungin po kayo, bahay lupa, magkano yung pangarap ninyong gustong makuha? At ito po, pangarap lang naman, okay? Magkanong bahay lupa? Minsan may nakausap ako, sabi ko sa kanya, ano yung pangarap mong bahay lupa? Magkano ba yung pangarap mong bahay lupa? Sabi niya, ang pangarap kong bahay lupa 100,000. Sabi ko, ano itsura ng bahay lupa niyan kung 100,000? Siguro ganito itsura niyan. Malayo ka pa lang, nakikita mo nakalagay welcome. Pagpasok mo, nakalagay, thank you. Ano naman itsura ng 100,000? Bahay at lupa. Tama? Kung mangangarap ka, lakihan mo naman. O, tanong, pangarap, bahay, lupa, magkano? O, 10 milyon. Alam mo, ang ganda na yan. Yung bahay, lupa ko po, 10 milyon yung inabot. Okay? O ngayon, syempre may bahay, lupa. Tama? Hindi pwedeng kamahal-mahal ng bahay mo at nangarap ka rin lang, wala ka man lang kotse. Tama po ba? O ngayon, tanong, kung mangangarap po kayo ng kotse, lagyan natin ng S. Bakit? Color coding nyo. Tama? Mahirap naman yung isa lang kotse mo, tas pag hindi pwedeng ibiyahe yan, mahirapan po tayo. O lagyan natin ng S. Ngayon, kung kotse po, pangarap, magkano yung pangarap nyo? Kay Dick Cervantes, 4.8 million yung kotse niya. Yung bagong labas ng Land Cruiser. Kung po mangangarap ng kotse, magkano ho ba yung kotse yung pangarap po ninyo? Magkano po? 5 million? O sige, sulat natin, 5 million. O yan o, ang ganda ho niyan. Okay? At yan po siguro, baka may rep na ho yan sa loob, may sauna yan sa loob. O, 5 million, maganda. Minsan nga meron akong tinanong, sabi ko, ano ba yung pangarap mong kotse? Sabi niya, ang pangarap kong kotse, Lamborghini. Sabi ko, sige, spell mo. Sabi niya, hindi sir, Kia na lang. Bakit Kia? Mabilis i-spell. Sa spelling pa lang, bumigay ka ng tibay mo. Pangarap dapat di nagbabago. Sabi Lambo, di ba? O pangarap, kotse, 5 million. Okay? So ako nga, tingnan mo marami na ako kong narating sa buhay, pero hanggang ngayon nangangarap pa ako. Hindi pa ako nagkaka-Ferrari, kaya kukuha po ako ng Ferrari. So, ibig sabihin, attainable at kayang mangyari sa ganitong sistema po ng negosyo. Okay? So ngayon, syempre meron ho kayong bahay lupa, meron kang kotse, syempre dapat meron ng savings kasi yan ang pinakakailangan natin. Ang dami mo, may bahay ka nga, may kotse ka, bigla naman nagka-problema sa kalusugan, wala ka madudukot. O syempre kailangan po natin ng savings. Tama po ba? O ngayon, ang savings, magkano po yung savings na gusto po natin makuha sa buhay?
Alam nyo, no? Kung kayo po ay may 10 million sa bangko, kikita po yan ng 50 to 80,000 kada buwan, wag nyo pong gagalawin. Okay? So kung ganyan ang pera nyo, pwede na yan, kumikita ng ganyang interest, okay na siguro. O ngayon, kung savings po pag-usapan, magkano savings gusto po ninyo? Magkano pong savings gusto po ninyo? O magkano? 20 million. Laki ho nito. Tama? O ngayon, kung meron kang bahay lupa, meron kang kotse, meron kang savings, total nyo lahat, magkano? Magkano po siya? 35 million. O eto ho, tanong ngayon. Okay? O yan po yung pangarap nating lahat. Tama po ba? O tanong, sino po yung mga empleyado po dito? Sige, wag ho kayo mahiya. Sino po yung mga empleyado? Si ma'am. Si ma'am. Sino pa ho? Dalawa lang? Sige, wag ko kayo maya, empleyado. Ako po ay dati naging empleyado. Oy, marami-rami. O sige, o. Ma'am, ilan taon na ho kayo, ma'am? Ma'am? Ilan taon? Hindi, ma'am. Yung edad po natin, ma'am. Sige, ma'am, wag ko kayo maya, ma'am. Ha? Saan, ma'am? Ito yung edad niyo, ma'am. 30 total, ah. O, ang edad ni ma'am, 35. Okay? O, empleyado. Sino pa empleyado? Sige po. Sino pa empleyado? Kayo, sir. Nagwo-work ko, sir. Nagwo-work. Hindi na ho, sir. O nagwo-work pa, sir. Nagwo-work pa, sir? Hindi na. Nagtatrabaho pa. Sir, ilang taon na po, sir? 7-0, sir. 7-0. Si sir, 7-0. Okay? Sino pa yung mga empleyado? Sige, wag ko kayo maya. Ito po ay konting sample lang para ma-realize nyo bakit nyo papasukin yung ganitong negosyo. Yung po kasi nagbukas ng isip ko, okay? O empleyado. Kayo, ma'am, nagwo-work po? Nagwo-work? Hindi ho. Sino yung nagwo-work? Kayo, ma'am, nagwo-work? Ano ho kayo lahat? Ano ba kayo? Tambay. Ikaw, ma'am, nagwo-work? Ma'am? Retired na yung nagtatrabaho po. Kayo, ma'am? Ikaw, sir, nagtatrabaho. Ilang taon na, sir? 32. O yan o. Yan po yung mga edad nila ngayon po. Tama? Na nagtatrabaho. Alam niyo bakit nagbukas yung isip ko? Ito yung naging batayan po. Sana maging batayan nating lahat to. Tingnan nyo, bigyan ko lang kayo ng sample. So meron na tayong pangarap. O tingnan nyo ha, meron po tayong pangarap. Tapos habang nangangarap tayo, yan po yung kasalukuyang edad po natin. Alam nyo ba, no, bigyan ko lang kayo ng idea. Kung ang isang empleyado po, kumikita ng 10,000 kada buwan, tanong lang po, kada buwan 10,000, sa loob ng isang taon, 12 buwan, magkano po ang total po niyan? 120,000. Tama po. Kung tayo po nangangarap at gustong makuha ang pangarap at yan po ang sweldo natin 10,000 a month. Sa loob ng sa loob po ng 12 buwan, magkano siya? 120,000. Yang 120,000 na yan, kung gusto nating makuha ang pangarap, magtatrabaho po tayo, tama? Kung tayo ay magtatrabaho, ng ganyan po ang edad po natin, at tayo ay magtatrabaho sa loob ng 10 taon. Tanong lang po, magkano magiging total po niyan? Magkano po total niya sa loob ng 10 taon? 1.2 million. Tanong lang po, kung tayo ay 10,000 naman at nagtrabaho ka sa loob ng 10 taon, ang total 1.2 million. Tanong, nakuha nyo na ho ba yung pangarap? Tingnan nyo ha, 1.2 million sa loob ng 10 taon, hindi nyo pa nakuha yung 35 million. Pero tingnan nyo po ito, 10 taon po kayong nagtrabaho. Tumotalo kayo ng 1.2 million. O yung 35 mo, hindi na yan 35. Siyempre, 10 taon nagtrabaho, dagdag 10 taon po yan. O ilang taon na yan? O 45 na siya. Okay? Etong 70, ilang taon na ho siya? O 80 na ho siya. O etong 32, ilang taon na? O 42 na siya. Tingnan nyo ha, 1.2 million, hindi pa nakuha yung pangarap. O magtrabaho pa tayo para makuha yung pangarap. Dagdagan natin ng 10 taon ulit. Okay? Plus 10 years. Ngayon, 1.2 plus 10 years, magkano po kaya? 2.4 million. Tanong, naka 2.4 million ka, dagdag ka 10 taon. Nakuha na ba yung pangarap? Hindi pa. O tingnan nyo ha, malayo pa. Pero hindi na rin yung ganyan edad nyo. Tama? So yung 45, hindi na po yung 45 kasi plus 10 taon. O ilan na yan? 55. Si sir, ilan na? O 90 na. O etong 42, ilang taon na? O tingnan nyo, 52. O, sige po. Alam nyo naman ang mga Pilipino, sobrang tsatsaga.
Sobrang masinop at talagang kung kailangan makuha pangarap, pipilitin makuha. Trabaho ulit tayo. Dagdag ulit tayo 10 taon. Sa 10 taon, magkano na siya? 3.6 million. Tanong, sa 3.6 million, kuha na ba yung pangarap? Hindi pa rin. Pero another 10 years kang nagtrabaho. O hindi na 55 yan. O ano na edad niyan? O 65. Si Sir, ilan na? Kung hindi niya nakuha yung pangarap, baka siya na ang kinuha. Sir, peace be with you, sir. O yung isa, 52. Eh di 62 na yan. Tingnan nyo ha, hindi ko na ho pahabain masyado. Kung i-realize nyo po, no, kung meron kang ganyang kalaking pangarap, kung magtatrabaho ka pala, mas mauuna pa tayong kunin kaysa makuha ang pangarap. Totoo po yun. Yun yung nagbukas ng isip ko na kung 10,000 aman ka, 120 ka lang a year. 10 years, 1.2. Eh sa 30, birahin mo naman ha, 30 years kang nagtrabaho, 3.6 million nga lang eh. Isipin mo, yan lang ang halaga ng buhay natin. Maliit yan. O kaya nauso yung ganitong sistema para mas makuha natin yung pangarap. Kaya lang sabi nila, ang bubuenas naman kasi ninyo eh. Dahil kayo po binuenas, kaya ganyan ang nangyari. Tingnan nyo sila Ramil, nagkaka-check na ng magaganda. Sila Dick, nakakailang milyon na. Biro mo, 2 months, nakaka-2 milyon na si Dick. Eh, ang buenas ninyo eh. Alam nyo, sa totoo lang, sa Jinga Juice, wala pong buenas. Linawin ko ha, sa Jinga Juice, walang buenas. Bakit? Ang Jinga Juice nagagawa. Kasi ang buenas, yan yung mga kagaya ng loto. Sa buenas, kung ikaw buenas, sa buong tao po, maaring ikaw lang mag-isa ang pwedeng manalo. Yan ang buenas. Alam nyo ba yung 655 na loto? Pamiyaro ba kayo sa Mega Lotto? 655 na loto? Okay? 655. Tama po ba yan? Ganyan po sulat ba yan? 655. Tama? Alam nyo ba, sa 655 na Mega Lotto, para manalo ka dyan, suntok sa buwan. Bakit? Diyan ka pwedeng maging buenas kung talagang mananalo ka. Alam nyo ba na sa 655 na loto, eh meron siyang 28,995,000 combination para manalo ka sa 655 na loto. Linawin ko ha, kung tataya ka sa 655 na loto, meron siyang 28,995,000 na kombinasyon para manalo ka dyan. Eh, ang tinataya mo lang naman, 1, 2, 5. Kahit 1,000 nga itaya mo, eh 28 million kombinasyon eh. Paano ka mananalo? Pag nanalo ka dyan, yan ang buenas. Sa Jinga, maraming yumayaman, maraming kumikita, so hindi buenas. Ano point ko? Nagagawa. Ibig sabihin, kung nagagawa, kahit sino pwedeng magawa. Eh di pwedeng yumaman lahat. Tama? Kaya nga ang dami ng may kotse, 2 months pa lang ho kami. Oh. Diba? So ibig sabihin, wala pong buenas kasi nagagawa. Sabi nila, eh ano yung mga sikreto ninyo? Bakit nga kayo naging successful? Okay? Kasi madalas no, lalo po sa akin, ang nakikita nila yung nangyari sa buhay po namin eh. Yumaman, tsumecheke, gumanda yung buhay, yan yung madalas nilang nakikita. Tapatin ko ho kayo. Yung nakikita nyo kasi sa amin ngayon, yan yung resulta. Pero hindi nyo nakita nung kami nag-uumpisa. Kilala nyo ba si Jackie Chan? Tanong, magaganda ho ba yung palabas ng Jackie Chan? Magaganda. Talagang bilib na bilib ka. Pero tanong, pagdating sa dulo, pag natapos na yung palabas, ano yung pinapakita sa huli? O tama sila sir, lahat ng aksidente para gumanda yung pelikula. May napilay, may namamatay, di ba? May nasusugatan, lahat ng hindi magandang nangyari para mapaganda ang pelikula, pinapakita. Tingnan mo ha, para pala gumanda ang pelikula, merong mga sakripisyong nangyayari sa likod ng pelikula. O ganon din po yung sa amin. Kung nakita nyo yung buhay namin gumanda, marami rin po kaming pinagdaanan. Eto masarap, yung pinagdadaanan o pinagdaanan namin dati, hinihimay namin at kinokorek namin para pag ikaw gumawa, perfect mo na yung ganitong negosyo. Kaya nga kami ang naging sample eh. Para pagsali mo, mabilis na sa part mo, okay? Sabi nila, eh ano nga yung sekreto? Bakit naging successful? O eto ho, actually, konti lang naman ho ito. Una pong sekreto ng lahat ng mga nagiging successful, lalo sa ganitong negosyo, alam nyo, eto po. Marami sa atin ang attitude bagsak. Marami sa atin ang attitude bagsak. Ano point ko? Marami sa atin sobrang kukulit.
Marami dyan, maeere. At marami pa ako naririnig. Pag pinapaatin mo, laging sinasabi, alam ko na yan. Marami sa atin acne. Tandaan nyo kung alam nyo na yung ganitong sistema ng negosyo, dapat isa ka na rin sa nagsasalita dito. Kung hindi ka pa nagsasalita at hindi ka pa kumikita ng maganda, tandaan mo, hindi mo pa yan alam. Kasi kung alam mo na, pares ka na ni Dick. Tama? So ngayon, ano gawin mo? Humble down. Marami kasi sa atin, sobrang pa-pride. Marami sa atin, ma-pride. Ayaw makinig. Hindi nila kayang tanggapin na ang nagsasalita sa harap si Joey Rosero na dating tricycle driver. Andun po sa likod. Hindi nila matanggap na ang nagpapaliwanag o nagmamotivate taxi driver. Hindi nila matanggap na ang nagsasalita naka-Land Cruiser pero dating crew ng KFC. Ano point ko? Marami sa atin, ma-pride. Bakit? Hindi nila kayang tanggapin na siya abogado, siya doktor, ang nagpapaliwanag, tricycle driver. Pero gustong yumaman. Kung gusto mong yumaman, wala kang titingnan na tao sa harap, dapat makikinig ka lang. Kasi alam mo para yumaman sa ganitong negosyo, hindi naman kailangan ng pride. Alam mo, payo ko lang sa inyo, alisin mo lang yung pit. Ano maiiwan? Makikiride ka lang. Bakit? Bakit ka ba nasa Jenga? Di ba gusto mo rin yumaman? O wala kang gagawin kung hindi makinig kahit sino nagpapaliwanag. Kaya lang marami sa atin, acne, alam ko na yan, alam ko na yan. Ang dami ko na sinilihan, puro alam ko na yan. Yun nga ang masakit, sa dami ng sinilihan mo, hindi ka nga naging successful O baka dito, kailangan mo na makinig. Humble down lang. Tandaan nyo, wala po akong kakilala pagkapanganak, abogado na. Wala akong kakilala pagkapanganak, doktor na. Wala akong kakilala pagkapanganak, architect na. Lahat tayo, hubot-hubad, walang alam. Hubot-hubad ka ba dati, ma'am? Ano point ko? Kung ano ka ngayon, kung abogado ka, doktor ka, engineer ka, inaral mo yan Para maging successful ka sa ganitong negosyo, aralin mo rin. Buenas ka nga, lahat ng talent nasa iyo. Kinaya nga ng tricycle driver. Anong di mo kaya? At anong dahilan di mo rin kaya? Kinaya nga ng mga simpleng tao Tama? So tandaan nyo, ang labanan dito, pababaan po ng pride. Humble down. Huwag nyo sabing, alam ko na yan, alam ko na yan. Yun nga ang masakit Alam nyo tapatin ko kayo Kung ako po magpapagawa ng bahay, at ikaw architect, lalapit ako sa iyo Tama? Kung ako po may kaso, at ikaw abogado, lalapit ako sa iyo Tama? Dahil di ko naman kayang pagtanggol sarili ko Kung architect ka, papagawa akong bahay, di naman ako marunong magpagawang bahay, gumawang bahay, lalapit ako sa iyo Tama? Kung ikaw doktor, may sakit ako, lalapit ako sa iyo, hindi ko naman alam laman loob ko Pero tandaan mo, napunta ka ng Jenga Juice. Dahil napunta ka, wala ka naman ibang gagawin, kundi ikaw naman lumapit sa mga naging successful na tao. Bakit? Ba't ka ba nasa Jenga? Di ba gusto mo rin kumita ng sobrang laki? O eto na yung panahon para ikaw naman maging successful. Mag-humble down lang tayo. Ang problema kasi sa iba, hindi nila kayang pakinggan na simpleng tao yumaman. Na hindi nila matanggap ang nagtuturo sa kanila, simpleng tao. O, humble down. Tandaan nyo, ang pride, panglaba lang. Ang pride, Jollibee, fried chicken lang. Diba? Tandaan nyo, ano ang batayan, bakit ka nagtsatsaga sa Jenga? Gusto mong yumaman Kung gusto mong yumaman, pakinggan mo yung mga nagsasalita. Pakinggan nyo yung mga speaker dito. Huwag nyo nang tingnan kung sino sila. Tama? O wag nyo hayaan na lagi nyo sabihin, alam ko na yan, alam ko na. Alam nyo, para mas malaman nyo nga yung negosyo, dapat atin kayo lagi dito. Lalo yung marketing plan, atinan nyo yan. Kailangan mag-humble down, mag-aral. Alam nyo po, nandito, aral. Kasi alam nyo, para maging successful ka sa ganitong negosyo, kailangan nyo po nito, knowledge. Tandaan nyo para magkaroon ka ng edge, dapat meron kang Tama po ba? Paano ka magkakaroon ng Ano na iwan letra sa gitna? L. O dapat ka mag-learn para magkaroon ka ng At ikaw kung nag-aaral at dahil nagle-learn ka, automatic, ano susunod dyan? Earn. Di mag-aaral ka. Yung problema, iba, tamad umatin. Layo Diba? Init lahat nga ng problema, ginagawa niya para hindi makatin. Kailangan ng ID. Bawal naka-shirt alam mo naman kailangan ng ID pagpapasok di magdala ka. Alam mo naman kailangan nakapantalon ba't ka mag-short? Kung yan yung dahilan para hindi ka yumaman, dyan ka. Pero kung gusto mong yumaman, yung mga dahilan na yan, wala yan. Kasi kailangan mo mag-aral.
Paano kita kung wala kang alam? Kaya tinan mo, pag sinosopla ka sa labas, ang bilis mong matalo. Tama? O mag-aral. Aralin nyo yung marketing plan. Paano kumikita yung kumpanya? Paano hindi nalulugi yung kumpanya? Bakit kaya niya magpasweldo? At bakit nagpapasweldo? Diba? May sumali nga sa mga scam, hindi nga alam. Tama? Eto pa na, hindi naman to scam. Product-based tayo, may product movement tayo. Hindi kikita ang tao kung walang bumibili. Wala kang commission kung walang benta. Yan ang negosyo natin. Hindi nga lang tayo hard selling. Tama? O dapat mag-aral. Aral. At please, aralin nyo rin yung produkto. Makinig kayo lagi every Saturday, lalo kay Doc Yu, pinapaliwanag nila kung gaano kaganda ang Jinga Juice, gaano kabisa ang wheatgrass at guyabano. Aralin nyo. Bakit ako iinom ng Jinga Juice? Anong tulong sa kalusugan ko niyan? At bakit ko ipopromote yan? Aralin nyo. Ang problema, wala kang alam, naku, babarahin ka. Mamaya tanungin ka sa product, di mo alam, kagaya sabi ni Mark. Diba? Dahil kulay guyabano yung box mo, baka guyabano flavor ang masabi mo. Yung avocado. Diba? So dapat alam nyo po yung product. Ano ba yung bisa ng wheatgrass? Ano ba yung bisa ng guyabano? So dapat alam. So dapat kayong mag-aral. Alam nyo no, dapat. Yung marketing plan, aralin nyo po yan. Okay? Yung marketing plan, aralin nyo 5 times minimum. At dapat yung product demo, aralin nyo 5 times din minimum. Sabi nung iba, ang tagal naman, ang dami, 10 ulit. Yun nga ang masakit 10 ulit lang yan. Ikaw nga, 6 years nag-elementary. 4 years nga high school mo, 4 years college mo. 14 years ka nga nag-aral Successful ba? Eto, 10 days mo lang aralin, yayaman ka, Anong dahilan din natin matyaga? Tama ba? Pwede aralin mo. Maliwanag? Alam nyo, kapag nag-aaral kayo sa ganitong negosyo at lagi ka naikinig, alam mo gagaling ka. At dahil gagaling ka, sigurado tatapang ka. At sigurado dahil nag-aaral ka, ito yung pangalawa. Yung belief level nyo dito tataas. Yung tiwala mo sa sarili mo tataas. Iisipin mo, kung kaya ng tricycle driver, anong dahilan di ko kaya? Kung kaya ng crew ng KFC na yumaman, anong dahilan di ko kaya? Kaya nga nila Dick Yan ang papasok mo. Bakit? Yan ang maiisip mo. Kasi nga tiwala ka dahil nag-aral ka. Yung iba, hindi nag-aaral, walang tiwala. Kaya naman nila kaya, magagaling sila Madadaldal sila Tandaan nyo wag nyo pong ita-turn down ang sarili nyo. Tandaan nyo po yan. Wala akong kakilala na yumaman na laging negative. Wag nyong ita-turn down ang sarili nyo. Tandaan mo ito. Ginagawa ka pa lang ng nanay mo. Okay? 400 million similya kayong naglaban-laban. Yang mukha mo na yan ang lumabas. Tapos sasabihin mo, hindi ka winner, hindi mo kaya. Dito nga lang, 400 million nga tinalo mo. Kaya winner ka. Wag mong ita-turn down sarili mo. Kung kaya nila, anong dahilan hindi ko kaya? Yan ang dapat lagi mong isipin. Unang-una, magtiwala ka sa marketing plan. Gaano kaganda yung marketing plan namin? Nagtiwala nga kayo sa palpak na marketing plan Nagtiwala nga kayo sa sobrang late ng kita ng marketing plan Tapos sa amin, ganda ng marketing plan, halos binigay namin sa tao. 'Di ba? Magtiwala kayo sa marketing plan, 1,000 ang direct. 50% off. At aralin yung marketing plan, bakit ba kayang isustain ng kumpanya yung kumpanya niya? Bakit di nalulugi sa dami ng pinapasweldo? Kasi tatanong sa'yo ng mga tao yan O aralin mo rin yung product. Gaano ba kaganda yung product? Aral. At dahil nag-aaral ka, lalaki ang tiwala mo. Okay? O magtiwala kayo, unang-una sa kumpanya. Bakit? Hindi kami magtatayo ng kumpanya na alam namin na ilang buwan lang magsasara. At hindi kami magtatayo ng kumpanya na alam namin malulugi lang kami. Na kung kayo nga nag-iisip na bibili ka lang ng isang bag na ang puhunan mo ay 7,799, sobrang takot ka, baka malugi kumpanya. Kami milyon ang pinuhunan namin. Bago ka matakot, kami muna matatakot. Yan lang puhunan mo, kinuha mo pa yung product Wala nga talo sa'yo kami, kuryente, renta, tao, sweldo. Diba? Kung natatakot kayo ng puhunan mo, mas kami takot. Hindi kami papayag na malugi o magsara ang kumpanya. Yun lang ang batayan. Tama? Di magtiwala ka sa kumpanya. Pangalawa, magtiwala ka sa sistema nila, sa sistema namin. Kasi ako po networker. Alam ko yung pagdadaanan nyo at alam ko yung damdamin ng ganitong ginegosyo ginagawa.
At dahil alam namin, andito kami, willing kami tumulong. Na kung iisipin nyo ha, ako may-ari ng kumpanya, nagdadaldal ako sa harap ninyo ngayon. No? Maraming may-ari, karamihan, hindi nyo nakakausap. Hindi nyo nga nakikita eh. At ang masakit, hindi nagbabagsak ng training. Ako, nagma-marketing plan, mamayang alas 7, ako pa magtutok ko. Sabi nila, ba't ka pa nagtutok, may-ari ka na. Yun nga ang point ko eh. Yung talent ko, willing akong itulong sa inyo. Diba? Ano bang tinulong sa inyo ng ibang kumpanya sinalihan nyo? Wala. Ako yung talent ko dahil mabilis tayong makapagpa-oo. Pag umuo yung dala mo sa isasali. Kami nag-convince sumali sa'yo. Ikaw kumita, kailan nyo ba napagsalita yung may-ari sa ibang kumpanya? Kailan nyo ba napag-convince ang may-ari na kayo pinagsalita yung may-ari para mapasalin dala nyo? Ito na nga yung panahon para yumaman ka ng mabilis. Kasi alam namin pag bago, medyo may kahirapan sa umpisa dahil wala ka resulta eh. Dahil wala kang resulta, wala kang pwedeng ipang-convince sa kanya, kami marami nun eh. Sanay kami magpaliwanag, marami kaming resulta. At nagugulat sa resulta namin. So pipilitin namin mapao yung tao mo. Kapag umuo yan, sa'yo sasali, kikita ka, dinatulungan ka namin. Diba? So nagagamit nyo yung talent ng iba. Na darating ang panahon, pag chumicheke ka, gagaling at gagaling ka rin. Tandaan mo yan. Gamitin nyo na lang kami. Biling naman ako magpagamit eh. Parang iba yung ngiti mo, mama. May halong kalaswaan na. Tandaan nyo ha, magtiwala rin po kayo sa mga nag-invite sa inyo. Okay? So magtiwala ka rin sa mga nag-invite sa inyo. Huwag nyong aawayin yung mga nag-invite sa inyo. Yun po yung mga apply nyo. Magtiwala ka kahit anong itsura niyan. Tutulungan ka niyan, pwede kang payamanin yan. Okay? Pangalawa, magtiwala ka sa sarili mo. Bukod doon, magtiwala ka sa downline mo. Ano yun, yung mga in-invite nyo, na yan yung susi para makuha mo yung pangarap mo. Kasi pag hindi lumago ang network mo, hindi lalago ang cheque mo, hindi ka kikita. So dapat maniwala ka sa mga downline mo. Minsan nga may kumalabit sa akin apply, pasuyo naman. Yun yung invite ko, pamotivate. Saan? Yun o, saan dyan? Yun o, yung mukhang aning-aning. Saan dyan? Yun o, yung mukhang aning-aning apply, no? Sabi ko, aning-aning pala, ba't mo paniyaya? Di mas aning-aning ka dyan. Alam mo nang aning-aning Tandaan mo, kahit anong itsura niyan, paniwalaan mo. Bakit? Baka mas maraming kakilala sa'yo yan. Tama? Bakit mo paniyaya? Alam mo palang aning-aning. Di nagtitiwala ka rin sa kanya, di maniwala ka na. Kung aning-aning siya, mas aning-aning ka, niyaya mo Di ba? Tiwalaan mo yung in-invite mo. Maliwanag po ba yon? At dapat magtiwala rin po kayo sa mga crossline ninyo. Sino yun? Yung mga nagsasalita sa harap, mga nagtutok, yung mga kumikita, pwede kayong lumapit para magpa-motivate sa kanila. Pwede nilang kwentuhan na sila po naging successful, mapapa-oo nila yung mga dala nyo. So magtiwala kayo sa crossline po ninyo. Okay? Bukod doon, alam nyo no, pag nag-aral ka at malaki na tiwala mo, alam nyo no, yung commitment level nyo sa ganitong negosyo, mag-iiba na. Okay? So yung commitment nyo sa ganitong negosyo dapat mataas. Whatever it takes. Kasi siyempre nag-aral ka na, tiwala ka na, kasunod niyang pagyaman na Kailan paano kaya yaman? Mag-commit ka na ng todo-todo. Ano ibig ko sabihin? Kahit matraffic, punta ka dito. Kahit umuulan, punta dito. Kahit may maraming problema sa buhay, punta dito. Bakit? Ito yung susi para yumaman ka, para lahat ng problema mawala. Yung pinakasusi lang naman ng problema, pera. Diba? Pag may pera naman, solve lahat Para mawala lahat ng problema, mag-aral ka, mag-commit ka, dapat yumaman ka. Whatever it takes. Kaya lang, minsan may narinig ako, matraffic kasi papuntang Ortigas Pero pag niyaya mo ng birthday, kahit gano'ng kalayo, walang traffic. Pag piyesta, walang traffic. Pag gimikan, walang traffic. Pero pag yaman, ang daming dahilan. Apply, umuulan O di yayain mong umaaraw. Pag niyaya mong umaraw, apply, umaaraw Mainit Ano bang panahon gusto mo? Dalawa lang naman yung panahon natin. Wala naman taglagas dito Tagsibol. Kailan ka atin? Tama? Tandaan mo, pag gusto, may mga paraan. Mag-commit ka, whatever it takes. Kahit lumilindol, bumabagyo, kahit inaaway ka ng asawa mo, tandaan mo. Pag yung asawa mo, nanay mo, galit, eto lang katapat niyan. Pilitin mong kumita para intriga ka lagi. Kung nanay mo, lagi kang inaaway, nako, pilitin mo maging challenge sa'yo yan.
Pilitin mong kumita at pag kumita ka, bigyan mo yung nanay mo ng 5,000 linggo-linggo. Sabi mo, Nay, yan allowance mo. Ubusin mo yan ng 1 linggo. Pag hindi mo naubos yan, hindi ka na makakaulit. Tingnan natin kung awayin ka pa niyan. Baka malayo ka pa lang, madaling araw, naghihintay yan, nagtitimpla pa ng kape mo sa sobrang pagmamahal sa'yo. Kasi yan lang naman, no? Alam mo, ang karamihan po, ito lang ang kailangan, no? Kaya kayo naaway, ginagabi-gabi ka, wala kang kita. Hingi-hingi ka pa ng pamasahe. Pilitin mong kumita. Tama? O mag-commit ka. Commitment. Kailangan po yun dito. Okay? O alam nyo, no, pag nag-commit ka ho dito, alam nyo, no, bigyan kita ng magandang commitment po. Kilala nyo po si Sally Ordinario. Alam nyo, no, binitay siya dahil siya yung lumulunok ng droga. Alam nyo ba na isang lunok ng droga na dadali mo sa ibang bansa, $2,000 lang yun. Wala pa hong 100,000 ang binayad. O sabihin natin, 100,000 yung binayad pesos. Yan po yun, $2,000. Si Sally Ordinario po, sila po yung binitay sa China, 3 sila. Sila yung lumulunok ng droga na galing Pilipinas o ibang bansa, dadalhin sa ibang bansa. Anong tawag sa ganong trabaho? Drug mule, ano yun? Tama? Yung tagadala ng droga sa ano? Alam nyo ba na ganyan lang ang bayad sa kanya? Alam nyo ba na hindi inisip ni Sally ang 100,000 na yan kahit kapalit buhay niya? Na alam nyo ba na alam naman ni Sally na kapag siya nahuli, automatic, pinakamababang sentensya habang buhay kulong. At ang pinakamataas na sentensya, buhay ang kapalit. Tama? Alam niya yun eh. Alam niya yun na mahigpit ang China. Pero hindi niya po inisip yun. Ang inisip niya, makuha yung amount na yan para mapadala sa Pilipinas para maitulong. Wala siyang pakialam kahit anong pwedeng mangyari sa kanya. Ganon siya ka-committed na kahit buhay niya itaya, sa ganyang halaga, ibibigay para lang guminhawa ang buhay. Tanong lang po, nung ikaw niyaya po dito sa Jenga, kailan may nagsalita sa'yo na nagpaliwanag na buhay din ang itataya mo para yumaman ka dito? Wala naman eh. Tapos di ka makapag-commit? Traffic lang ayaw, eto nga buhay binibigay eh. Tama? Eto, di ba? At yan lang ang kitaan, 1 beses pa. Dito kaya mong kumita ng milyong buwan-buwan eh. Anong dahil hindi ka mag-commit? Na kung iisipin mo ha, nag-commit ka nga sa 10,000 naman eh. Tanong, 10,000 naman, mahirap madali? Mahirap! Lahat ng problema andyan sa'yo. Na kung iisipin mo, papasok ka anong oras, uuwi ka na anong oras. Na alam ko naman, karamihan sa atin gustong kumita ng 100,000 naman. Tama po ba? Tanong, ilang 10,000 ang 100,000 naman? 10 ulit yan. Alam ko na gusto mong kumita ng ganyang kalaki, pero alam mo naman na 10,000 ka aman, na dapat 10 ulit na hirap bago kitain to sa Jenga. Di dapat dito ka lalo committed. Nag-commit ka nga sa 10,000 naman, na sobrang hirap eh. Na dapat nga 10 ulit yan, no, bago kitain, no? Pero dito simple lang 100,000 eh. Sa Jenga, ang daming nagwa 100,000 a week. Kung dito nga, todo-todo ka bigay buhay mo pa eh. Na kung iisipin mo, ganun ka ka-committed sa kumpanya mo. Kahit di ka pa inaantok, matutulog ka na. Para lang makagising bukas. Yayain mong inuman yung mga nagtatrabaho? Ayaw. Bakit? Di ba? Anong iniisip niya? Baka hindi magising na maaga bukas. Tingnan mo naman, bukas ka papapasok, pero yung oras mo ng gabi, binibigay mo na para i-commit bukas sa sweldo mo na 10,000 lang a month. Dito yayaman, di makapag-commit. In traffic eh. Siksikan na eh. Pero gustong yumaman. O dapat dito, whatever it takes. Gustong yumaman, pero ando sa bahay, nanonood TV. Diba? Nanonood TV, inom-inom pa, nakataas pa yung paa, bibika-bika ka pat. Diba? Kung ako asawa mo, nakita kita bibika-bika ka, papatungan kita. Bikaka ka ng bikaka eh. Dadami yung anak mo, hindi network mo. Kasi para yumaman ka, humataw ka, magpagod ka. Magsakripisyo ka, sandali lang naman sakripisyo dito eh. Hindi naman habang buhay Tamo naman ako, nagmamayari na ngayon ng kumpanya, oh. Habang buhay, 10 years pa lang naman ako nag-network. Tsaka sa nangyari sa buhay ko sa 10 years, ang laki.
Eh, ikaw din 10 years, 20 years na nandyan sa trabaho eh. May nagbago na ba? Alam mo namang wala eh. Papayag ka ba another 20 years ulit para sa wala? Eh di try mo to. Ano ngayon kung ayaw ni nanay? Ayaw ng kapatid? Ano ngayon kung matraffic? Tama? O mag-commit po kayo. Alam nyo no, pag kayo committed, yung mga discouragement sa labas, walang-wala sa inyo yan. Kasi ang alam ng karamihan, lahat ng yayayain nila, sasali po sa jingat. Linawin ko kapag kayo nag-i-invite at mangyayari ito pagdating ng panahon, na hindi lahat ng yayayain nyo sasali sa Jinga Diyos. Bakit? Tandaan nyo, hindi lahat ng tao Channel 2. May Channel 7. Hindi lahat ng tao ERAP. May GMA. Ano point ko? I-ready mo ang sarili mo sa mga discouragement. Huwag kang umasa na lahat ng iimbitahin mo sasali. Ikaw nga, tagal mo nang niyaya. Di ba? Ngayon ka lang nayaya. O ngayon, yayayain mo, ganun din. Kasing tagal mo rin. Bakit? Karma-karma lang yan. Kasi gusto nung iba, pag yaya niya, dapat ngayon, sali ka kaagad. Ikaw nga, niyayan, tagal mong naniwala. Di gayahin mo, isipin mo siya, ikaw. Tama? Huwag kang aasa na pag niyaya mo ngayon, magbabayad ka agad o sasali. Ikaw nga, ilang beses kang binalik-balikan, tago ka ng tago O maging ready kayo kasi hindi naman po talaga lahat yayaman at sasali po sa Jinga. Tama? Isipin mo naman lahat yumaman, sumali ng Jinga. Di wala ng gasoline boy. Wala ng driver, wala ng piloto, wala ng doktor. Tama? Lahat yumaman. O yumaman ka, punta ka hospital, walang doktor. Sino mag-opera sa'yo? Kaya nga tayo mag-i-invite ng tao at yung dapat lang sa Jinga, yung po hindi dito. Kaya makakatapat kayo ng makukulit na tao. Yan yung pag niyaya mo, may ibang networking pala siyang daladala, mag-aaway kayo. At pag nag-aaway na kayo, please naman, wag mo nang patulan. Yung iba kasi pinapatulan pa Alam ko naman na-encounter ng ibang leader yun Pag may in-invite sila at dahil nasa ibang kumpanya, ngayon dahil nasa ibang kumpanya, ano ginagawa? Nag-aaway-aaway na sila. Imbis na imbitahin mo, nag-aaway na kayo Hindi, pangit kayo ganyan-ganyan kayo Diba? Siyempre, siya rin, sabi niya, pangit din kayo Tandaan mo, pag makulit, huwag nyo nang entertain. Kasi tandaan nyo, pag makulit, yan po yung halimbawa ng tae. Bakit? Tanong, pag kayo po naglalakad sa daan, may nakita kayong tae, inaapakan nyo ba? O pag may nakita kang tae sa daan, pag nakita mo, anong gagawin mo? Lalagpasan mo, hakbangan mo lang O di mo naman inaapakan, tama? O ganun din gawin mo sa kanila. Lagpasan mo lang, iwanan mo na. Yung iba hindi. Nakita na yung tae. Hakbang na, babalikan pa. Tae nga ba? Parang di yata tae, babalikan pa Tae ba to, tae? Para sigurado, uupuan pa, tae, parang hindi. Yung iba tinitikman pa, tibay mo. Alam mo ng tae, ba't mo pa i-entertain? Lagpasan mo na. Tama, kaya pag may makulit, sabi mo, pare, tae ka pala Tas alis ka na. Kasi tandaan mo, ini-negative ka lang yan. Sasabihin sa'yo, scam kayo, racket kayo, wala kang alam. O dahil di ka naman nag-aaral, dahil acne ka nga, alam ko na. Mamaya, pinagbabara ka, scam kayo. Ano sabi mo? Naku, sayang kung nag-7 heads pa ako. Scam pala. Tamo, imbis na ikaw ang magyayaya, ikaw na yaya Antibay mo. Racket kayo, ganun ba kasali ko lang, sayang. Imbis na siya ang mapa-oo mo, ikaw na pa-oo. Tandaan mo, meron nga tayong tinatawag na SW3. Next, Samuel join, Samuel not, so what? Next, hanap ka iba. In-invite mo, Jinga Diyos, ayaw, di hanap iba. Jinga Diyos, ayaw, hanap iba. Jinga Diyos, ayaw, hanap iba. Tandaan mo, merong kukuha sa ayaw at sa gusto mo. Kahit marami kang umayaw, marami kang in-invite na umayaw, meron pa rin sasali. Bakit? Ikaw nga na matigas ang ulo. Sumali. O meron din kagaya mo sasali. Pero wag mo naman sabihin na, Mare, Jinga Diyos, maganda. As ayaw-ayaw, sisigawan mo. So what? Next! Wag mo. Antibay mo, talagang di sama sa'yo yan. Inaaway-away mo Di ba? Wag niyong aawayin. Kasi bakit? Hindi niya panahon. Kasi may tamang oras, panahon at sitwasyon para yan mapa-oo. Mamaya, marketing plan ka ng marketing plan. Nanonood pala ng paborito niyong telenovela. Di talagang hindi ka niya maintindihan.
Tama? Pinapaliwanagan mo siya tapos may emergency pa lang nangyari sa bahay nila. Siyempre, yung utak niyan hindi sa'yo nandun. Hindi kanya maintindihan. Kaya balikan mo lang ng balikan. Alam mo ang labanan sa ganitong negosyo? Kulitan lang, pakulitan. Kulitin mo ng kulitin. Alam mo, habang kinukulit mo yan, maraming mga dahilan yan. Maglalaba, edi next time invite mo. Magpa-plancha naman siya, ganyan-ganyan yan eh. Invite mo ulit. Andan niya magkukulan naman siya. Invite mo, magluluto. Alam mo, kaka-invite mo niyan, kaka-atras niyan. Pagdating sa dulo, pader na yan, wala nang maatrasan yan. Lahat ng dahilan, ginamit na niya, maubusan din yan. At pag pumunta dito yan, nakapakinig, aawain ka pa niyan. Ikaw naman pare, hindi mo ko pinilit. Tusukin kong ilong mo, lahat ng dahilan, ginawa mo nga eh. Kasi alam mo, pag nakapakinig, naiengganyo. Kaya ang pinakasusi para mabilis umuo, dadalhin nyo dito sa main office kasi naiengganyo sila. Kasi pag ikaw lang nag-explain, common friend kayo, magkakilala kayo eh. Explain ka ng explain, pare, yayaman tayo dito, tas may sipon-sipon ka, andungis mo, paano maniniwala yan? Dali mo dito. Pinaka-effective dito. Bakit? Makikita yung bayaran, makikita yung kuwanan ng product, makikita yung mga yumaman. Sigurado pag uwi niyan, lutang ang utak niyan. Hindi niya alam kung paano kukuha ng pambayad. At kung may credit card niya, may pera yan, nagbayad ka agad. Iba pag dito. Huwag ka nang magpilit na ikaw mag-explain. Kaya ko naman eh. Yun nga ang problema, kaya mo pero wala ka resulta eh. Dito mo dalin. Kasi ang tao tumitingin ng cheque, kotse o namang resulta na nagbago sa'yo sa Jinga Juice. Kaya dito mo dalin. Tama? At kung kayo naman ay mag-i-invite, okay lang na kung ayaw nung iba. Tandaan nyo, hindi pa siguro lumalabas ang mga alas-alas ninyo. Pero tandaan nyo, bago pa lang yung kumpanya, bata pa yung kumpanya, huwag ka lang maiinip. Na kung iisipin mo, hindi ka nga nainip sa 20 years mong trabaho eh. Na hindi ka nagkakotse, hindi ka nagkabahay. Kasi tandaan nyo, no, maraming tao, ang tagal nang nagtatrabaho, hindi nga niya sigurado kung magkakotse, magkakabahay siya o yayaman siya eh. Pero andyan pa rin siya eh. Eto to 2 months pa lang o naiinip ka na. 2 months pa lang ang kumpanya o magti 3 months pa lang kami sa December 8, naiinip ka na. 10 years ka kaya nagtatrabaho hanggang ngayon, di ka naiinip. Alam nyo bakit kayo naiinip sa Jinga Juice? Isa lang batayan. Nakikita nyo na iba, yung mayaman na eh. May nakita ka kasing nagkakotse na, nagkaka-checking malaki. Alam mo bakit di ka naiinip sa trabaho mo? Pare-parehas lang kayong sweldo eh. Wala ka na i-compare eh. Kahit tingnan mo siya, 6,000 din pala siya, parehas lang kami. 30 years na siya. Dito kasi every week, malaki pagbabago. Magulat ka, 1 week lang, may kotse na siya Napagitan na, birin mo, sabay lang kayo, after 2 weeks, 3 weeks, meron na siya segunda manong motor o kotse. Kasi ang bilis dito eh. Pero please, wag na wag kayong maiinip. Okay ha? Discouragement, laging ready yan sa labas. Kaya maging challenge po sa inyo yan. Alam ko naman lahat tayo na-discourage eh. Huwag niyong hayaan na pag in-invite mo, hindi sumama, magagalit ka, maiinis ka. Yung iba, yaya na ng yaya, ayaw pa rin sumama. Yung iba, inaaway. Nako, ayaw ko na sa'yo, buburahin ko na yung pangalan mo sa cellphone ko. Text ako ng text, puro ka lang dahilan, tama? Hindi na kita kaibigan, hindi na kita kumare. Huwag niyong aawayin. Tandaan nyo, matagal na tayong nadi-discourage, hindi mo lang alam. Pag pumara ka ng taxi, pag dumaan sa harap mo, wala naman laman eh. Paphinto yan, bubuksan lang malit na bintana. Pagbukas, sasabihin sa'yo kung saan ka, tatanungin ka kung saan. Pag ayaw niya sa area mo, sasara niya, aalis siya. Discouragement yun, pero hindi ka galit. Bakit di ka galit? Kasi matagal nang nangyayari sa'yo. Ibig sabihin, sa ulit-ulit na ganyan ang nangyayari, nasanay na ang puso mo. Dito rin, mag-invite ka na mag-invite, kahit ayaw, okay lang, sanayin mo ang puso mo. Titibay din yan, magkakakalyo din yan. At hindi naman lahat ng yayain mo ayaw. Diba? At tandaan nyo, para lang tayong baraha po. Pamiyaro ba kayo sa baraha? Naglalaro ba kayo Pusoy Dos, Tong Eats? Ang baraha, ilang piraso? Ang baraha, ilang piraso? 52. Ilan alas? 4. Tama? Yan ang hinahanap mo, alas. Para yumaman ka, puro alas. Agilay na sa baba. Kaya lang pagbunot mo, hindi alas. Tres na flower. Shedding diamond. Tama? Ang dami mo nang nabunot, okay lang kung hindi pa lumalabas alas. Huwag ka lang hihinto. At bago lang kumpanya, huwag ka lang uminto. Dahil marami tayong mapao sa Jinga. Huwag ka lang uminto mag-invite. Kahit maraming nagne-negative, okay lang. Bakit? Hindi naman nila alam kasi pinapaliwanag mo eh. Hindi naman nila alam pa yung ganitong mundo. O dalhin nyo dito para hindi kayo ma-negative. Tandaan nyo, huwag kayong hihinto mag-invite.
Kahit kumikita na kayo, mag-invite pa rin. Lalabas at lalabas din ang alas nyo. Tandaan nyo po yan. Okay? So, maaring pagbunot mo, dos na flower, merong gis na mga diamond, ano point ko? Maaring hindi pa lumalabas yung alas. Okay? At mamaya, pagbunot mo sa kaibigan mo, parang 4 spade, ano ba yung tawag doon? Spade ba yun? Diba? Huwag mo naman sabihin na pagbunot sa kaibigan mo, 4 spade, butaw. Diba? Kasi mga butaw yan eh. Kasi hinahanap mo yung alas. Pero huwag mo sabihin sa in-invite mo, pare, butaw ka pala. Sasaksakin ka niyan, invite ka nga ng invite eh. So tandaan nyo, huwag kayong hihinto ha. Kasi alam nyo nangyari sa ganitong negosyo, maraming gustong yumaman pero nahiinip mag-invite eh. Umihinto mag-invite na hindi mo alam pag-invite mo pang 47 na, pang 48. Yung iba pang 48, umihinto. Alam ko naman, hindi pa naman kayo nakaka-invite ng ganyang kararami. Konti pa lang, lalaki na nga ng cheque. Pero please, doon sa mga hindi pa nakaka-tiyempo ng alas, maaring marami ka nang ini-invite, huwag ka lang hihinto. Kasi bakit? Tandaan mo, pang 49, pang 50, pang 51, pang 52, yan na yung susunod na alas mo. Huwag ka lang uminto kasi alas na yung kasunod, Tandaan mo, lalabas at lalabas ang alas mo. Bakit? Ikaw mismo alas nung nag-invite sa'yo. Maliwanag? O huwag kayong madi-discourage basta, Tandaan nyo po, para maging matapang ko kayo sa ganitong negosyo, umpisahan nyo po doon sa attitude. Mag-aral kayo na mag-aral. Alam nyo minsan nga lagi ko sinasabi sa mga tao to, lalo yung mga nakakapakinig sa amin, kung kaya ko nga lang tanggalin yung mata ko, ilipat ko sa mata mo, pahiram ko kayo sayo kahit 1 minuto, makita nyo lang yung ganda ng ganitong sistema, gagawin po namin Kami nga full time Kung may give up ka, kami rin may give up pero tinan mo naman kung nasaan ho kami ngayon. So kung pwede ko lang ipahiram yung mata ko sa'yo, okay lang yan para makita mo lang yung ganda ng negosyo. Tandaan nyo, wag lang kayo maiinip kasi matagal na rin ho tayo nagtatrabaho, hindi naman tayo naiinip. Okay? So ang discouragement sa labas, normal lang yan. Huwag kayong papayag na yung mga discouragement na yan, yan ang sisira sa pangarap po ninyo. Okay? At ito yung panghuli. Dapat meron ho kayong goal dito. Meron kayong tinatarget. Alam nyo, nung ako'y nag-umpisa sa mga ganitong negosyo, kumuha po ako ng typewriting. Sa typewriting, naglagay ako ng play money. Okay? Nilagay ko dyan, dapat 2 months. Nagto 20,000 na ako 1 linggo. Tapos, gumupit ako ng mga itsura ng bahay. Nilagay ko doon, dapat after 8 months, meron na akong sariling bahay. At kumuha ako ng mga picture ng kotse, naglagay ako dyan ng picture ng kotse, at dapat mga 5 months, meron na akong kotse. So yan yung goal mo na dapat mong i-target para ma-hit mo. Kasi kailangan nyo po ng yung actual na nakikita. Kasi ang actual na yan yung magmo-motivate sa'yo para ganahan ka. Kasi pag wala ka nakikita, andyan yung banjing lang yung trabaho mo. Okay? O dapat meron kang ginogol. At may mga buwan, 2 months, 8 months, ganyan. At i-declare mo, dapat sabihin mo sa mga tao, 3 months may kotse na ako. Dapat ipagsigawan mo kasi habang pinagsasabi mo yan, mapapahiya ka pag hindi mo nakuha. Tama? Kaya dapat siyempre, sa challenge mo ngayon sarili mo, na-declare. Ako nga, panay ang daldal ng Ferrari. Pag wala akong Ferrari, sinoplan nyo lang ako. Ano point ko? Dinedeclare para makuha. Kasi pag dinedeclare mo yan, automatic itatarget mo yan. At dapat yung picture na yan, colored, para kitang-kita mo yung pangarap mo. At dapat yung colored na yan, ipapotocopy nyo, ipaserox nyo, 10 ulit. Bakit 10 ulit? Kasi ididikit nyo yung picture na yan doon sa lugar na lagi nyo nakikita para naaalala mo araw-araw yung pangarap mo. Tama? Kapag ikaw humiga, ano makikita nyo? Okay, Sami, dikita mo ng isang Xerox doon. Para pagiga mo, naku, yung pangarap ko, tayo ka ulit, text, tawag. Kasi dapat everyday may ginagawa ka sa Jenga Kasi pag wala kang ginagawa, baka hindi mo mahit ng ganong kabilis. Kasi nagpaparelax ka, di ka magtatrabaho. O pag nakita mo, naku, yung pangarap ko, di tatayo ka. O magte-text ka, magtatawag ka. Para bukas may invite ka. Kasi pag bukas ka pa tumawag, kinabukasan mo pa yung masasama. Di nasayangan ka 1 araw. Baka maunahan ka. Yun ang problema. O ngayon, pag gumising ka, saan ka pupunta? Pag gumising kayo, sa umaga, saan kayo pupunta? Sa banyo. Pagpunta mo ng banyo, pagpasok mo ng banyo, pag upo mo ng bowl, pagsara mo ng pinto, o doon mo idikit yung pangarap mo. Diba? Pag upo mo na dyan, nakasara yung pinto, idikit mo na doon yung picture ng pangarap mo.
Okay? At habang umiiri ka, titigan mo yung pangarap mo. Siyempre, nakaupo ka, edi kitang-kita mo yung pangarap mo, at habang iniiri mo yan, titigan mo. At habang iniiri mo, dahil ang tigas niyan, alam mo sa Bisaya, ang tawag yan, tubol. At habang iniiri mo yan, malapit ka ng pangarap ka. At habang umiiri ka, makukuha na kita. At habang umiiri ka at lumabas yan, sumigaw ka na. Flash out. Success na yan, oh. Flash out ka na a day. Di ba? Kasi dapat mag-flash out ka every day para 75 ka a week. Kasi alam nyo, pag wala kayong goal, babanjing-banjing lang po kayo. Okay? So alam nyo, no? Nung ako po yung naggaganitong sistema ng negosyo, tandaan po ninyo, nung ako yung naggaganitong negosyo, kahit milyon na ang sinusweldo ko, nagtotok pa ako kahit saan. Kahit saang lugar, nagbabahay-bahay ako kasi gusto ko mas mabilis makuha yung pangarap. Please, kung kumikita ka ng 50, 100 a week, maliit pa yan. Kaya mo mag-milyon para mas mabilis. Ako nga, milyon na, nagtutok pa eh, naglalame-lamesa pa ako. Ganun ang ginagawa ko po nung ako sumali sa mga iba-ibang kumpanya. 2 kumpanya po yung napaputok namin eh. Yung unang kumpanya, tumagal po ako ng 3 taon doon. Bakit? 3 taon lang din yung kumpanya eh. Alam nyo, 2 million ako a month doon. Nagsara po yun, nagbukas na naman sila ibang kumpanya, sumali ako, 1.5 million naman ako doon a month. Kaya nga sa 10 years ko, naka 126 million ako. At kahit malaki cheque ko, nagtatrabaho pa rin po ako. At ito pinakamasarap, kami po ngayon ang may-ari ng kumpanya, kami willing tumulong, kami magtutok, na-i-invite nila ako iba-ibang lugar. Mag-i-invite lang kayo, pupunta lang kayo doon, no? Kami magpapaliwanag, kami pa magpapa-snack. Ang tibay mo. Pag umuo sa'yo, anong hirap pa doon? Ang masarap, kami tumutulong. At ang pinakamaganda, ito, kami may-ari nagdadaldal. Yun ang advantage. At may gaguide namin kayo dahil ang tagal namin ginawa to eh. Ang tagal namin inaral to, talagang puro, hindi ako nagbasa-basa ng libro dito. Lahat ng experience ko, yun ang tinuturo lang namin. Ang masarap, yung dadaanan mo, alam na namin, kaya i-guide ka na namin. Kaya dito, yung magandang buhay, mabilis. Tingnan nyo naman, yung Millionaires Club namin, 5 o 6 na pangalan na andyan. Sa ibang kumpanya, bago ka mag-milyon, gaano katagal? Tama? O mangarap kayo ha. At please, doon sa mga leader po, kahit kumikita kayo ng maganda, sipagan nyo pa rin. Kasi may mga oras na humihina yung malakas. O kaya mahina, humihina. Kailangan mo magbigay ng oras. Tumulong kayo ng tumulong. At doon naman sa mga leader, dapat isang head lang muna ang i-workout nyo. Please lang. Laging isang head lang muna ang i-workout nyo. Kasi yung iba naiinip. Dahil sumali siya ng 7, gusto niya lahat ng head niya, patsikehin na. Mali, dapat ito lang muna ang una. Diyan ka mag-focus. I-target mo mag-75 yan a week. Kasi pag nag-75 yan a week, lahat ng mga downline mo dyan sa baba nila, 75 din a week, 60 a week, 50 a week, mabilis iwanan kasi nagtotok na, nagdadaldal na, at nakakapagpa-oo na. Isipin mo, mamili ka, 75 isang linggo, isang taot, o isipin mo, ganyan ang pangalan mo. Parehas lang po yan 7 heads. Pero ito 25,000, ito 25,000, ito 25,000. Magkano total? 75,000 din yan. Isang linggo, tama? Tingnan nyo po ha. 75,000 a week sa isang cheque. 75,000 a week sa 3 cheque. Okay, parehas silang 75, pero mas pagod to. Kasi ilang left and right win-workout mo yan, 3 head na gumagalaw. Pero parehas 75, mas malaki gastos neto. Maraming left and right ka nang tinutulungan. Ito, 2 left and right lang. Isang left, isang right lang. Oh. Less effort. At dito, lagi kang hinihila. Bakit? Kaya ka nagto-25, mahina pa grupo mo. Yung iba, 5, 10 a week. Takot pa yan magdaldal. Dito yung tao mo sa baba, kaya ka 75, kasi solid ka eh. Ang tao mo, nagsi-60 din a week, nagsi-75 din a week, kaya ka 75. Ibig sabihin, kahit iwan mo sila, kaya nilang mag-convince kahit wala ka. Dito, hindi nila kaya kasi kung sila, ikaw nga 25 di na sa baba mo 10 lang, 5 lang o 15 lang a week, takot pa yan. Kaya dapat,
pilitin mo, isang head lang muna. Alam nyo, ginagawa ko nung ako yung naggaganito dati, 75, hinihit ko yan. Pag nahit ko na 75, eto dapat naman mag-75. Hindi ako hihinto hanggat di nagsa-75 yan. Pag nahit ko na, eto naman isa dapat mag-75. One at a time lang ako. Huwag ka mainip. Sabi kasi nung iba, pwede na ako mag-open kasi para lumaki cheque ko. Yung nga masakit eh. Yung maliit mong main head, di mo mapalaki, kakalat-kalat ka pa ng pangalan. Yung nga sarili mong main head, di mo mapalaki, tapos gusto mo, iba mong cheque, palalakihin mo na. Paano ka lalago? Kung hindi nyo papakinggan yung idea ko po, magkakaroon ka ng problema pagdating ng panahon. Tandaan nyo po yan. Matagal na ako nagaganito at alam ko yung sistema eh. Huwag mong hayaan na ikakalat-kalat mo ng tao mo. Ang gawin mo, isang head lang, invite, bigay mo sa tao mo. Invite pa rin, bigay ng bigay sa ilalim hanggat mag-solid. Kasi pag solid na yan, kaya mo nang isunod to, isunod to, isunod to, hanggang magugulat ka, lahat na yan nagsi-75 a week. Tandaan mo, pag malaki na ang cheque mo, ang bilis na magpa-oo. Huwag mong isipin yung, sayang o, invite ko to, ilalagay ko doon dapat sa kabila, 2 bangga, 3 bangga. Huwag mong hayaan na ganun ang pumasok sa isip mo. Bakit? Yung binabanggaan 2, 3, pansamantala lang yan. At huwag kang manginayang na kahit na medyo gumagalaw na sila, maglalagay ka pa rin ng tao. Huwag kang manginayang. Bakit? Yung taong ilalagay mo, pag lumaki cheque mo, kahit di mo kakilala, mapapa-oo mo. Sa laki ng cheque mo eh. Magkakaroon ka ng maraming invite pag lumaki cheque mo. Mas magiging matapang ka mag-invite. Baka nagpapakarwas ka lang, ini-invite mo pati mga tao doon. Kasi matapang ka dahil ang laki ng cheque mo eh. Ako po, no, ganyan lagi cheque ko, 7. Tapos karamihan, 75 isang linggo. Kaya tumototal akong 2 million dati a month eh. Kasi sa dami ng 75 po. Okay? O isa-isa lang ha. Ito lang muna i-workout nyo. Isa-isa lang muna. Maliwanag po ba? O ito ho. Ito, para ma-challenge na lang kayo. Siya yung nag-talk kanina, bata. Etong bata na to, 22 years old. At ito po ay taga-Bataan. Nag-aaral po sa UP Los Baños. Biruin mo naman, North-South ang binibiyahe niya. Nagjijinga. Nakakulang 700,000 na sa loob ng 2 buwan. O para makilala nyo, welcome natin si Mark. Para lang makilala nyo, bakit siya. Siya po yung nag-talk kaninang 2:30. Nagtutok na rin siya, nagma-marketing plan na rin siya. So hindi ko na hinabaan masyado po yung mga paliwanag po namin. At least nagkaroon kayo ng idea kasi batang kumpanya pa naman tayo. So hindi nyo pa masyadong nararanasan kung ano yung mga kakulitan sa labas o yung kahirapan sa labas kasi mabilis pa tayong magpa-oo eh. Samantalay nyo habang ang tao ay mabilis sumasali. Okay? O palakpakan natin si Mark. Mark, pasuyot. Hello, magandang gabi. Magandang hapon po. Naantok? Hindi. Hello. Ayan, so pakilala lang po uli ako. Ako po kanina yung nag-talk dito ng marketing at saka ng konti sa produkto. So pangalan ko po Mark Malyari. Estudyante po ako ng UP. Pamilyar ho kayo ganon sa eskwelahan na yon? Ganda no? Kaya lang hindi po lahat na nag-aaral doon matatalino. Yung iba, madiskarte lang sa buhay. Marami yung bagsak doon. Ako ho, sa sarili ko, babagsakin ako eh. Kaya lang, inaral ko ho yung gantong sistema. Ang nakakatuwa po, unti-unti po akong umaangat. Okay? So Friday po ngayon, kuha na ng cheque. Nakakatuwa, ang cheque ko po ngayon linggo, 117,000. Yes! 1 week. O ito lang po yung sinunod ko. Unang-una, attitude. Bakit? Sabi nila, Mark, bakit mo ginagawa yan? UP student ka, dapat nandun ka sa opisina. Gagawin ko talaga to. Gusto kong mabago yung buhay ng nanay ko, ng tatay ko, ng pamilya ko. Tama? Kasi kung di mo nga naman babaguhin yung attitude mo at magtututulog ka na lang maghapon, lang mangyayari sa'yo. O ikalawa, belief, naniwala lang ho ako kay Sir Gary. Sabi sa akin, Mark, kung hindi mo natutupad yung pangarap mo sa labas, pumunta ka ng Jinga, matutupad. Sa tingin nyo ho, kung hindi ho ako naniwala sa kanya nung nangyayari sa akin ngayon. Wala no, wala ako dito ngayon no. O ikatlo, commitment. Mula Bataan, lumuluwas ho ako ng Maynila. Marami ho kasi rito nagrereklamo. Galing daw Novaliches, malayo raw yung Ortigas. Mas malayo, Bataan, Novaliches. Di ba? Sabi ko nga lagi rito, success requires no alibi. Kung gusto mo magtagumpay sa gantong sistema na negosyo, kailangan hindi ka mareklamo. Ang taong mareklamo, wala hong patutunguhan yan. Reklamo ka ng reklamo, baka mamaya yung Panginoon magreklamo sa'yo. Tama? O ano, ibibigay niya sa'yo, reklamo din. Baka mamaya, pag akyat mo sa langit, sinisisi mo yung Panginoon, Lord, ba't di mo ako binigyan ng magandang buhay? Mareklamo ka eh. Tama? O baba ka doon ka magreklamo sa baba. Tama?
o discouragement. Ako ho, alam nyo ho ba, mula ho nung simulan ko yung gantong sistema na negosyo, konting-konti pa lang ang nai-invite ko. Yung iba ayaw talaga. Alam ko na yan. Pasong-paso na ako sa ganyang sistema na negosyo. Simple lang naman ang tanong Ano ba ang ginawa mo? Bakit hindi ka nagtagumpay sa gantong negosyo? Baka mamaya wala kang ginagawa. O baka mamaya may ginagawa ka nga, kaya lang mali ang ginagawa mo. Maliwanag po. O ito, goal. Mag-set ka ng goal. Ito ho, ginagawa ko lang din. Alam nyo ho yung picture o yung dream board? O dati ho, naglalagay pa po ako ng picture ng gusto ko ng bahay, kung magkano yung income na gusto ko, kung ano yung gusto kong sasakyan. Nakakatuwa po kasi after 5 months, after 7 months, lumalabas talaga ang resulta. Kasi sabi nga nila, kailangan manghingi ka muna. Hindi ka pwedeng bigyan ng hindi ka nang hihingi. Sasabihin mo, gusto ko ng kotse. Anong kotse ibibigay sa'yo? Baka mamaya kakarag-karag makuha mo. Kailangan fixed. Gusto ko kotse item, Mazda 3, ganun. I-declare mo na yung plate number. Isipin mo, dinadrive mo. O mangyayari sa'yo yun. Sabi ko nga dito, unang linggo pa lang may nagsabi na maglalabas ng Fortuner. Si Sir Joey. Sabi ko, grabe naman yun. 1 linggo sa Jinga, maglalabas ng Fortuner. O after 3 weeks, naglabas nga siya ng Fortuner. Di ba? O dito kasi may kakayahan ka mag-declare kasi kayang-kaya mong kuhanin. Maliwanag po. O kailangan maniwala ka na makukuha mo yun. At yung ikatlo, please naman, kapag naniwala ka, i-receive mo na. Tanggapin mo na sa sarili mo na makukuha mo yun. Kasi yung iba po rito, ang dami-dami reklamo, mahiyain ako, busy ako. Tandaan nyo, kaya mo to gagawin kasi busy ka. Ikumpara mo yung pagiging busy namin sa pagiging busy mo. Sa magkanong halaga ka nagiging busy? 10,000, 12,000, 15,000? Kami rin naman, busy rin naman kami. Di ba? Napapagod kami, napupuyat kami, pero tingnan nyo ang kapalit, 100,000 isang linggo. Ikumpara mo yan sa 10,000 isang buwan. Tama? It's not a matter of earning a lot. It's a matter of changing lives. Di ba? Totoo yun, pera lang katapat ng tao. O pag kumikita ka na malaki, tumulong ka. Di ba? Paano ka tutulong kung ang sweldo mo 10,000, ikaw pa nga lang, sa'yo pa nga lang, hindi na sapat yan. Di ba? O yun po, sana pag-isipan nating mabuti, itong mga sinasabi namin ho sa inyo, hindi ho kami nagsasalita para lamang sumama kayo para gawin nyo. Okay? Nagsasalita ho ako para maisip nyo na ito kasi unang pakinig mo rito, marirealize mo, oo nga, tama nga yung sinasabi nila. Makinig ka uli. Pagkapakinig mo, doon mo maiisip na itong gagawin mo, mission mo sa buhay mo. Tama? Bakit ko kailangan gawin to? Kasi gusto ko mabago yung buhay ng pamilya ko. Gusto ko mabago yung buhay ko. Di ba? Marami sa ating dealer, attend, mamimili lang. Pagkayari ng isang attend, alam ko na yan 1,515 lang yan. Alam nyo, ang negosyo, hindi natatapos sa 7,799. Ang sabi nila rito, ang puhunan para makapag-start ka sa negosyong ganito, 7,799. Mali. Iyan pa lang ang susi, 7,799. Pagpasok mo sa gate ng Jinga Juice, dyan magsisimula ang buhay mo. Bakit? Kailan ka sumali ng 7,799 lang nang walang pangarap? Tama? Hindi pwedeng puhunan ka lang, tapos wala kang goal, wala kang pangarap. Hindi ganun. Kung kami nga, naglabas kami ng 7,799 Diba? Pare-pareho lang tayo, kaya lang, ang labanan dito, kapatid, pataasan tayo ng pangarap. Baka mamaya, nagdadaan libo kami, ikaw, kamusta ka? O di taasan mo pa rin yung pangarap mo para makuha mo yung nakukuha namin. Maliwanag po. O dito, 2 buwan at ilang linggo pa lamang ho, pero nasa 700,000 na ho ang kinikita namin. Mali ako ng compute kanina pero nakakatuwa, 100,000 na kaagad. O tatargeting ko naman ho siguro kung meron nagto 200,000 dito. Tsatsagain ko pa, magpupuyat pa ako lalo, magpapagod pa ako lalo para lang makuha ko yung nakukuha nung nagna-number 1 dito. Bakit? Anong target ko? Kailangan bago matapos ang December yung pangalan ko na andoon. O ikaw, kailan mo gustong mailagay yung pangalan mo doon? Ako nga, 22 anyos Ikaw, ilang taong ka na? Bakit ayaw mo tong gawin? Pareho lang tayong estudyante, pareho lang tayong bata. O ikaw may edad, di gawin mo to. Para yung gusto ng pamilya mo, maibigay mo. Maliwanag po. Ito gagawin mo hindi para sa sarili mo lang. Gagawin mo to para sa pamilya mo. Kailangan may vision ka. Kailangan nakikita mo yung daan. Hindi pwedeng paliko-liko. Di ba yung kabayo?
Meron dito, anong tawag doon? Yung pantakip sa tagiliran para hindi siya lingon na lingon. Para yung patutunguhan niya, iisandaan lang. O, ganun yung gawin mo. Huwag ka nang lingon sa iba. Wala na nga nangyari sa'yo sa pagiging empleyado. Ipipilit mo pa rin yung sarili mo sa 10,000. Eh, di dito ka. Kasi kumikita na kami ng malaki. Huwag ka matakot. Eh, kung kami nga, di ba? Unang linggo pa lang, sumama na. Wala pang kumikita, wala pang gumagaling. Pero anong ginawa namin? Sumama kami kasi unang-una, hindi kami natatakot. Ikalawa, may tiwala kami sa may-ari. Ikatlo, may tiwala ako sa sarili ko. Ayun ang pinakamahalaga. Pagtiwalaan mo yung sarili mo. Be yourself. Di ba? Paano mo to gagawin? Wala ka naman tiwala sa sarili mo. Eh di hanggang 7799 ka na lang, mamili ka na lang. Inumin mo na lang. Tapos, umuwi ka sa bahay nyo, inumin mo yung Jinga Juice, huwag kang magre-reklamo na walang nangyari sa'yo. Maliwanag po. So yun, hinahamon ko po yung mga kabataan, yung mga kapwa ko bata, gawin natin to. Kasi after 10 years, after 20 years, tayo-tayo ang magkakasama. Di ba? Malay natin, mauna sila. Di ba? O tayo yung matitira, eh di tayo gagawa ng Jinga Juice. O yun lang ho, sa mga may edad, mas gawin nyo para maibigay nyo yung gusto ng pamilya nyo na hindi nyo naibigay noon pa. Maliwanag po. Uulitin ko, kailangan may vision. Ikalawa, gawin mo tong mission ng buhay mo na makatulong ka sa iba. Okay po ba yon? So maraming salamat po. Mark Malyari po ulit. Mark, salamat ha. O kayo po ha, lalo yung mga kasali na ho, sana mangarap din ho kayo. Isa sa mga pinakamagandang pangarap na mabilis makuha, pag kumita ho kayo ng maganda, makapaglabas kagad kayo ng kotse po na nanggaling po sa Jinga. Kasi magagamit nyo siya na tool po para makapagpa-oo ng tao. Kasi iba ho yung may nakikita, dati nagko-commute ka, pero ngayon nagko-kotse-kotse ka na, so mas na-challenge po sila. Okay? Minsan nga may tinanong ako may pangarap ka bang kotse? Sabi niya, meron ho. Sabi niya, ang pangarap kong kotse yung mga 20 lang ang takbo. Meron bang ganun? 20 lang ang takbo? Di ba? Tsaka bukod doon, ang pangarap daw niyang kotse yung pag sumakay ka yung pahiga. Ano, meron ba nun? 20 ang takbo, tas gusto niya, pag sumakay daw siya pahiga, gusto niya relax siya, yung medyo may mga kortina para hindi daw mainit. Tsaka yun, ang gusto lang niyang kotse, yung hindi maingay sa labas, gusto niya ang tugtog nasa labas. Pwede ba yun? Di ba? So, mangarap po kayo at tandaan nyo, andito ho kami na tutulong ho sa inyo at hindi ko na masyadong habaan kasi alam ko pagod at gutom na rin yung siguro iba. So, mamaya po, alas 7, meron ho tayo, no? Ako magpapaliwanag po nung marketing plan naman kung paano po kumikita at bakit ho maraming sumusweldo. Nakakatuwa, no? Kanina ho, mga 1,000 mahigit. Hanggang mamayang gabi pa po yung check releasing ho natin. Mga 1,000 katao mahigit ang susweldo po ngayon. Malaking amount po ang nilabas namin ngayong araw eh. So nakakatuwa kasi marami na ho ang sumusweldo. At pag marami nang sumusweldo, dire-diretso na po yan. Marami nang yumayaman. Bilhin nyo naman si Mark lang, sa 107,000 niya, 117. Hindi na yan hihinto, 117 isang linggo. Eh kalahating milyon halos yun eh. Isang buwan. Eh kahit saksakin ko yan, baka hindi yan huminto eh. Siyempre, nakukuha niya na paunti-unti yung pangarap niya. Anong dahilan hindi nahihinto? Kaya sabayan niyo po kami kasi ang eroplano namin palipad. Paglipad nito at nakasakay ka sa loob, kasama ka sa paglipad, kasama ka sa yayaman po. Kaya huwag kang papayag na paglipad ng eroplano namin, nasa labas ka ng eroplano. Kasi pag nagsaraya, nasa labas ka, hindi ka kasama sa pagyaman. Sayang po. Okay? So maraming salamat, no? At unti-unti lang tayo, magbagsak pa rin kami ng training at mape-perfect natin ng todo lahat-lahat po ng mga training para mas ma-realize nyo po kung gaano kaganda yung negosyo. So maraming salamat at sana po naengganyo kayo. At sana po kausapin yung mga in-invite po, kausapin yung mga nag-invite para mamaya po makaatin ulit sila. Doon naman sa mga leader rat-rat lang ho tayo. Salamat po ng marami. Thank you sa oras po ninyo. Ito po accountant ho by profession. Okay, Mil, pasuyo ha. Ito naman po ano tawag dito? Nagtatrabaho po yata dati sa Makati, pero ang maganda ho, full-time po dito sa Jinga natin. Ang maganda ho, kumikita na rin ho siya ng malaki. So siguro para makilala nyo at makapagkwento siya, welcome ho natin si Ramil. Mil, pasuyo Mil ha. So malaki rin ang network nito. Kahit saan lugar ako pumupunta, lagi ho siyang may tao eh. So kung saan ako pumupunta, andun din po siya lagi. So siguro para makilala natin ng todo, palakpakan ho natin si Ramil. Pasuyo ah.
Hello, good afternoon. Ayan. So, I'm Ramil Enrique. So, I live in Pasig po, no? So, taga dito rin po. Sino po ba dito yung mga taga Pasig? Ay, marami po, no? Ayan. So, siguro tanungin ko lang po, sino yung mga wala pang experience sa network marketing na industry? Taas lang po yung kamay. Ayan. So, kwento ko lang po bago po ako mapasok sa ganitong industry. So, na-invite po ako before nung college student po ako. So, ayun po, no, sa isang network marketing. So, nakasama ko po dun si Idol Gary. So, nung una, sobrang skeptic po ako sa ganitong industry. So, sabi ko nga po, mahirap naman kasi mag-endorse ng isang company. Kumbaga, we're not just selling our product naman eh. We're also selling our credibility as a person. So, ayoko rin kumbaga masira kasi may mga narinig ako hindi maganda sa ganitong industry. So, nung ginawa ko po, yung classmate ko po na nag-invite sa akin, taga Mindoro po kasi yon. So, sabi ko sa kanya, paano nangyari yung bakit ang laki ng kinikita ng brother mo, pero taga Mindoro kayo? So, doon po ako nagduda. So, ginawa ko po, sabi ko sa classmate ko, deal na lang tayo, sama ako dyan sa bangko, pag i-encash na yan, cheque. So, ganun po akong ka-negative. So, sumama po ako, nung na-encash po yung cheque, sabi ko, totoo ho pala tayong ganitong industry. So, sumali ho ako from that time. So, ginawa ko po, in-endorse ko po yung company na yon. So, marami rin pong naniwala sa akin, saka marami rin pong kumbaga nagustuhan din ho yung ganong concept na kumbaga sa small na investment na ilalabas mo, pwede ka pang kumita ng ganong kalaki. So, yun po, no? So, kumita po din ako doon. So, sobrang tuwan-tuwa ako sa network marketing. Kaso nung nagsara ho yung company, naging close-minded na rin po ako sa ganong industry. So, nag-employment po ako. So, 6 years po ako nag-work as chief accountant sa Yupanco Group sa Makati. So, na-assign po ako sa Subic, mga ganun po, no? So, sa finance po talaga mahirap po yung trabaho. Doon po nalagas po yung buko. So, sabi ko nga, kung ako papipiliin, employment or sa ganitong industry, mas gusto ko talaga to. So, yun, bumalik po ako ulit sa ganitong industry, na-invite po ako by, ng aking isang kaibigan. So, naging open mind po ulit ako sa ganitong industry. So, kumbaga yung paniniwala ko po sa ganitong industry, binalik ko lang po. So, nung nag-open po bago po mag-open yung Jinga, ang swerte ko lang po, na-invite po ako agad. So, naka-preposition po kami. Kaya bago siya mag-open, mamaya papakita ko po yung cheque ko. Kumbaga nagkaroon ako ng cheque before mag-opening yung grand opening yung Jinga. September 8 po kasi nag-open. So, yun po, no? So, share ko lang po sa inyo siguro yung naging result ko po dito. Para at least marami po tayo ma-encourage po, no? Ayan. So, nung August 31 po, nagkaroon po ako ng first check ko po. Ang first week ko po, 29,000. Okay po ba? Ayan. So, ma'am, no, tanong ko lang si ma'am. Ma'am, pag nagkaroon ka ng 29,000, anong gagawin mo po? Itutuloy nyo po yung Jinga? Ayun. So, ako po, ganun din yung ginawa ko po. Tinuloy ko lang din po yung Jinga. So, plus 7 days po. Ayan. So, kumita po ako second week ko, 32,500. So, maganda po sa Jinga po, meron tayong voucher report. So, mamamonitor nyo po yung galaw na organization nyo. Like po sa akin, nangyari, 4 na direct, 19 pairs. So, third week po, 47,000. 2 direct, 30 pairs. Ibig sabihin, yung mga na-invite ko po, nag-invite din po. Bali sa ganito pong negosyo, gawin nyo lang ho ng tama, yung resulta nyo po, magiging tama rin po. So, kailangan na to. Ayan. So, yan po. Ayan po yung tinatawag po na leverage. Ibig sabihin, wala ka ng effort, pero yung income mo, tuloy-tuloy po. At lumalaki po na lumalaki. So, yan po, no? Naging 31.5. Naging 48. Ayan po, kung makikita ho dito, wala na on direct. Puro pares na lang. So, ginawa ko po, nag-direct po ulit ako. So, yan po, meron na ulit. So, 50,500. So, usually nasa 50,000 po yung nagiging income po. So, I'm very thankful po, nakilala ko po itong Jinga. So, sa mga bago po, maniwala lang po kayo, approach nyo po yung mga sponsor nyo, tutulungan po kayo para maging successful dito. Thank you po. God bless. So, ayun po. Bali, magkwento lang po ako ng konti, no?
Hindi ko po ito linya, malayong malayo po sa linya ko. Bakit po? Sabi nga po ni Idol Gary, isa po akong pulis. Okay? Pulis po ako for 10 years. Pero ma'am, hindi po ako simpleng pulis, ma'am. Ma'am, artista po ako. Bigla ka nasusuka, ma'am. Nasuka. Nagdudu. Hindi, ma'am. Totoo po yung lumalabas po ako sa TV. Kasi po, sa Soko po ako. Okay? So, ang trabaho naman po sa Soko is forensic photographer. Nasa Tagalog, taga-picture po ako ng mga patay. Okay? So, lahat po ng patay, nakakita ko na. Ang mabigat po doon, ma'am, sa 10 taon ko po ng pagpupulis, wala po akong naipon. Ang bukod tangi ko lang po naipon is uniforme. Sama ng loob. At saka payslip, madami po ako niyan. Pero ma'am sir, alam niyo po ba, ang incentive ko lang po sir, nung po ma'am, no, ako po naging pulis, nakarating na po ako ng London. Nakarating ka na ma'am ng London? Hindi pa, sir. Ikaw nakarating ka na ba? Sir. Ako, sir, pabalik-balik po ako doon. Buwan-buwan, nandun ako, sir. Loan dito, loan doon. Ibig sabihin, sir, utang dito, utang doon. Marami po akong utang. Dumating pa po sa punto, 3,000, isang kinsenas ang sinusweldo ko. Okay? Ito po, na-open po sa ganitong negosyo. Ang nakapag-invite po sa akin dito, dating lang pong crew ng KFC. Okay? Yun lang po nakapag-invite sa akin. Ayoko maniwala. Bakit? Crew siya. Ako, pulis. Di po ba? Kaya lang, inopen niya sa akin itong negosyo na to. Ngayon po, grabe. Sobrang malaking pasasalamat ko doon sa taong yon. Kasi po, kung di dahil po sa kanya, hindi ako ma-open dito. Kaya po sa inyo po, yung pong mga nag-invite po sa inyo dito, huwag yung kagalitan. Yung iba siguro yung na-invite dito na hindi alam. Tama? Meron po dito nakidnap. Ako po, nakidnap ako eh. Sabi niya lang sa akin, parang may papalala ko sa yung chicks eh. Weakness ko po kasi babae, ma'am eh. Totoo po yung bakit po, binata pa po ako. At bata pa po. Imagine niyo po, 23 years old lang po ako noong 2003. Di ba tapos yan? Opo. So yun po, yun nga naman binata pa, di ba? Alam niyo po ba dito, nabago po ang buhay ko. 360 degrees po ng buhay ko, nabago. Okay lang po ba? Papakita ko lang po sa inyo yung mga kinita ko? Okay lang po ba? Pero ma'am, sir, hindi ko po ito ipapakita sa inyo para po magyabang, or magmalaki, hindi po yun. Papakita ko po ito sa inyo, ma'am. Dahil ito po ay resulta na ginagawa po namin to, na kung gagawin nyo po, yung pong nangyayari po sa amin, pwede rin pong mangyari po sa inyo. Okay? Hindi po kami nangyayabang, pero nangiinggit po kami. Okay po ba yan? Sige, eto na po yun, ma'am. Unang-unang kinita ko nga po dito, nakakainggit talaga eh. Alam niyo po ba, ma'am? Unang-unang kinita ko po dito, napakalaki po talaga. Nakakabaliw. At nabaliw po ako, ma'am. Imagine niyo, ma'am, oh, first check ko dito, ma'am, napakalaki po talaga agad ng sulat. Ng sulat. 2,000. Grabe, 2,000 first check ko po ito. Sabi ko doon sa nag-invite sa akin, pare, yaman ba talaga ako dyan? 2,000? Malaki pa sinusweldo ko dyan. Kung 2,000 isang linggo, sabi ko, mas malaki sa akin eh. Kasi 2,000 isang linggo, magkano ba minimum ngayon? 400 plus, di 2,005 na yun, kung 500 plus, di po ba? Pero mama, sabi niya sa akin, pare, part-time mo lang naman to, hindi ka naman naalis sa pagiging pulis mo eh. Sabi ko, may punto siya. Okay? Kaya alam po ma'am, nung tinignan ko, 2,000 sa isang linggo, sa 4 na linggo pala, may 8,000 ho, tama? Ma'am, pandagdag income, di po ba? Pwede na rin. Di po ba? Ma'am, kung 8,000, malaking tulong. Okay po ba yon? Kesa ano ma'am, no? Kesa makaisip akong gumawa na hindi maganda sa labas, dito na lang. Okay po ba yon? Ma'am, eto. Ang maganda lang ma'am dito, sabi niya sa akin, pare, trabahuhin natin. Trabahuhin natin, gawin po natin. Alam niyo po ba ma'am, nung tinrabaho ko ma'am, first check ko 2,000. After 1 week po ma'am, eto po kinita ko, after 1 week ma'am, 60,000. Pwede na po ba? 2 linggo. After 1 week po ulit, 31,000. Di ba ma'am? Ito po, tinatrabaho. Okay ma'am? Marami kasi dito, ang akala nila pagdating dito, mag-i-invest ng pera, tutubo ng pera. Hindi po. Okay, ito po, tinatrabaho. Kita nyo pa po ngayon, no? Ako nga po, paus pa. Di ba, galing pa po ako ng malalayong lugar. Kaninang umaga, magkakasama kami na idol. Di po ba? Pagkatapos po namin kaninang umaga, tumakbo na po ako papuntang Batangas. Tignan nyo po, no? After 1 week po ulit, ma'am, magkano po ako 3 linggo? Di ba nasa 93,000 na po ba? Ma'am, pagtatrabahon ko na po yun, nang halos nagpasa 1 taon sa pagiging pulis ko po. Totoo po yun. Mahirap po ang buhay naming mga pulis. Okay po ba?
Opo, mahirap po talaga kasi po, syempre, buhay ang tinataya po namin doon. Di po ba? Tapos ngayon, kahit anong gawin namin, ang pangit ng image namin, di po ba? Ma'am, hindi naman po lahat ng pulis masama. Marami naman pong mabubuti. Kaya lang po kahit anong gawin namin kagandahan, kung yung marami gumagawa ng kalokohan, wala po kaming magawa. Di po ba? So, ito po, minsan nga po, ayoko na manood ng balita eh. Kasi ma'am, di ba, ang laman ng balita, puro pulis, pulis, pulis. Kaya minsan ako tatanungin, ano ka ba? Ano ba trabaho mo? Negosyante. Negosyanteng pulis. O di po ba? Mas masarap pakinggan? O di po ba? O dagdagan ko pa po na isang linggo, 93,000 after 1 week po, ma'am. Sige sir, okay lang. After 1 week po, binigyan po ako 67,500. Okay na po? 1 month ko po dito, 161,000. Ito po yung month po ng September. Kaya po, month of September po, nakasama din po ako dun sa top 50. Okay? So, dito po, tuloy-tuloy lang. Ang nangyari po dito, maganda po dito, nakatulong ko po sa magulang ko. Hindi ko na po ipagkakaila sa inyo. Before po akong kumita ng ganito, yung po tatay ko na ospital. Ma'am, na ospital po tatay ko, medyo malaki pong binayaran sa ospital. Hindi po ako inihinga ng magulang ko. Pero ma'am, nagbigay po ako ng kusa sa kanila. Binigay ko po sa kanila, ma'am, 100,000. Pwede na po ba ang tulong yun, ma'am? Grabe. Kaya ngayon, ang nanay ko po at saka ang tatay ko, mahal na mahal ako. Grabe. Di po ba? Ang maganda, ma'am, dito, tuloy-tuloy. After 1 week po ulit, 47,000. After 1 week po, nakakasama ng loob, oh. Ito lang po chineke ko, 1 linggo. Pero ma'am, tanong ko lang po, sir, nakakasama ba ng loob to? Sir, 1 linggo to eh. Sa iba, 3 buwan mo to. Tama? Ang maganda dito, sir, nung sumama po yung loob ko, ayun po, yung pong 10 taon ko po ng pagsiservisyo, iniwan ko na po. Nag-resign na po ako sa pagiging pulis ko. Ngayon po, full-time jinga na po ako. Alam, ang sabi ng iba, bakit ko pinagpalit? Ang tanga mo naman, 10 taon ka na sa serbisyo. Pe-pension ka na after 10 years. Ito ang sagot ko lang po. Okay, sige, pe-pension ako after 10 years. Paano eh, ilang years pa lang, nakakasampu pa lang ako, di 10 pang dagdag, tama? Eh paano kung kinabukasan? Hindi ko naman namin alam kung ano mangyayari sa buhay namin. Paano kung kinabukasan, isang araw, hindi ko na po siya mahawakan, may mangyari po sa aming masama. Di po ba? Dito ma'am, oh, imagine niyo po, dito, dahan-dahan po namin naaabot yung mga pangarap namin. Kasi ma'am, after 1 week po na sumama po ang loob ko, lalong sumama ang loob ko kasi po, ito ang ibinigay sa akin. After 1 week, ibinigyan po ako ng 99,000 1 linggo. Bakit nakakasama ng loob, ma'am? 1,000 na lang, 100,000. Sayang. Di po ba? Alam niyo po kung bakit wala ang 1,000? Kasi po, hindi na po ako nag-iimbita. Di ba, sabi kayo na sa pinaliwanag, kailangan mo mag-invite? O ma'am, dito po sa totoo lang, kahit nga matulog na ako sa bahay namin eh. May dadating sa akin pera every Friday. Kaya lang po, pinangako po namin to sa lahat ng mga tao dito. Kagrupo man namin o hindi namin kagrupo, yun ang masarap sa negosyong to. Magtutulungan tayo dito, hindi namin kayo iiwan. Baka kayo ang mang-iwan sa amin. Di po ba? Ang maganda po dito, ma'am, tuloy-tuloy. After 1 week po ulit, 78,000. Pwede na po ba? After 1 week po ulit, ma'am, tuloy-tuloy, oh. 48,000. Ngayon, ma'am, oh. Tuloy-tuloy. 48,000 ulit. Last Friday, ito po, pumunta pa ako ng Cebu. 40,500. Kahapon, anong araw po kahapon? Friday. O, ito ma'am, yung check ko po kahapon. Ang maganda po dito, hindi ko po siya napapalitan. Bakit po kaya? Simple lang po. Walang bangko. Hindi ma'am. Meron po. Bakit po hindi ko siya napapalitan kahapon? Medyo may pera pa po ako. Ito ma'am, oh, ang halaga po nito ma'am, 49,500 1 linggo. Pwede na po? At alam niyo po ba ang kinaganda po nito, ma'am? 2 days ago, sabi nga ni Idol, yung pangarap ko, ma'am, na ni sa isip, hindi mangyayari nung po ako ay simpleng pulis lang. Ngayon po, ma'am, yung pangarap ko po, ma'am, natupad na. Kita niyo po dati, picture lang. Eto na po dati, oh. Eto na po ngayon. Naka-brand new Toyota Fortuner na po ako. Eto po yun. Kahit pwede ko po ay sakay, nasa baba po yun.
Eto po, grabe, nakakatuwa kasi po hindi ko inisip na magkakaroon ako ng ganito. Ang maganda po dito, ma'am, sir, nakapangalan sa akin to. Baka sabihin ng iba, nagpapapicture lang ako. Akin po to. At pinagmamalaki ko po yun, alam niyo po kung bakit? Kasi po, pinagtrabahuhan po namin to. Ito po pala, napakasarap po ng pakiramdam na yung pong ginagawa mo, nakikita mo yung resulta. Okay po ba yun? Grabe, di ba? So, alam niyo po, dito, ma'am, dati, ako po nangarap lang din. Isa lang din po ako sa nakaupo dyan sa harap ninyo. Na nangarap na sabi ko, isang beses, isang araw. Magsasalita din ako sa harap ng entabladong yan at papalakpakan ng maraming tao. At ma'am, nangyayari na po siya ngayon. Sana ma'am, pangarapin niyo po na kayo mismo nandito sa harapan. Kasi po ma'am, lalo po sa amin, napakasarap. Kung kinaya po namin, mas kaya nyo to. Dito nga, hindi ko kailangan itaya yung buhay ko. Di po ba? At ang masarap dito, ma'am, sa labas, pag nasa labas ka, ang pinag-uusapan, puro kahirapan. Alam niyo, ma'am, dito, ang pinag-uusapan, nakakatuwa nga, ma'am, ang pinag-uusapan dito, pare, anong bibilin mo sa sakyan? Di po ba? Dito nga, magtatayo na dito ng Fortuners Club, Ay, hindi na po papunta-punta ng London. Ma'am, sir, tandaan niyo po. Kaya po kayo nandyan ngayon. Kaya po kami nandirito at kaya niyo po nakita yung pinaliwanag po ng idol namin lahat. Ma'am, sir, hindi po yung tao nagdala po sa inyo dito, ang nagdala talaga sa inyo dyan. Okay, sir, kaya huwag kayong magalit. Baka iniisip ng iba, pagkakaperahan kayo. Hindi po. Ang mismo nagdala po sa inyo yan dyan, yung nasa taas. Kasi po kung ayaw niya, hindi niya po hahayaan na makarating kayo dito. Tama po ba yun? Di ba sir, gagawa siya ng paraan para hindi nyo tumapakinggan. At sir, tandaan nyo po, ang opportunity po, minsan lang po ito kakatok sa buhay natin. Ma'am, eto na po siya. Ang gagawin na lang po natin, patuloyin po natin at papasukin para po tayong lahat po maging masaya. Ang pangako lang po namin dito at pangako din po ni Idol Gary sa ating lahat, hindi lang po kami. Ma'am, sir, subukan nyo para po lahat po tayo masaya ngayong Pasko. Maraming salamat po. Thank you, Rex, ha? Bili mo, dating pulis, kalaki-laki, nakikidnap, no? O ito, bago natin tapusin, para at least naka-record lang din naman po. Yung CD na yan, yung napanood nyo po o yung napaliwanag ko kanina, pwede nyo maano po siya, magamit o mabili po para mapanggamit sa pagpapaliwanag doon sa mga hindi nyo po na-invite. O siguro, samantalay na namin, bago tayo magiwa-hiwalay, tawagin ko lang po yung pinaka-upline po nung dalawang nagsalita. Una, si Dick Cervantes. Pangalawa naman po, si Rex po. O ito yung pinaka-apply nila. Ito po yung naunang nag-invite po sa kanila. Siya po yung nakikita nyo dito sa monitor. Siya po yung unang-unang nagkakotse po dito sa Jinga Juice. Siya po yung naka-Land Cruiser Prado. Siya po dating crew ng KFC. Taga-serve pagkain, luto na manok, linis banyo. Pero ngayon, 100 plus thousand isang linggo. Para makilala nyo, welcome natin si Bong Plata. Pare, pasuyo. Good evening. Good evening po. Ayan. Power pa ba? Power na power. Oho. Kamusta po yung napakinggan ninyo kay Idol Gary? Maganda po ba o maganda? Ayan. Parang hindi nyo, naintindihan nyo po ba? Parang hindi po. Gusto nyo po ba ulitin ko? Magmula Guyabano? Parang ayaw nyo namang. Hindi, joke lang po. Good evening po. O yan, so pakilala po ako, ako nga pala po si Bong Plata. Okay? Ma'am, Plata po hindi Lata ha. Plata. Sino po yung mga bago? Gusto ko lang po makita. Pakitaas po yung kamay. Ayan, marami-rami po, Kamusta po yung napakinggan nyo? Last na question. Maganda po ba o maganda? O di mag-dealer na kayo, maganda naman pala Hindi, joke lang po. O, bale, pakilala po ako, Bong Plata po. Ako naman po, taga Batangas. Actually, galing din po ako, Batangas City. Nagtrabaho din po kami doon. Nagtalk kami sa Jollibee. So, pakilala po ako, dati naman po akong empleyado. Empleyado po ako dati sa KFC. Meron po ba rito empleyado? Lahat kayo pensyonado? Ako po, empleyado po ako 4.5 years. Ang trabaho ko po dati is service crew. Nagmamapo ako ng sahig, nagluluto ako ng manok, tagabukas lang ako dati ng pinto sa KFC. Na-invite po ako sa ganitong sistema.
Ang ginawa ko lang po, naniwala lang ako saka nagtiwala. Yun po yung lagi namin sinishare. Kasi sabi nila, paniwalaan mo daw ang isang bagay, pwedeng mangyari. At maniwala at magtiwala ka lang. Sabi nga ni Rex, hindi kayo in-invite dito para pagastusin, aksayahin yung oras mo, o gabihin ka. Kahit anong lugar, pwede kang gabihin. In-invite ka rito para makita ng dalawang mata mo yung magandang opportunity. Na kung gagawin mo itong negosyon to, yung nangyayari po sa amin lahat dito ay mangyayari sa inyo. Okay? Yung pong dalawa nagsalita, ako po yung isa sa mga naka-invite doon. So, ako naman po, nung na-invite dito sa ganitong sistema, ay sawa na po sa hirap. Meron po ba ritong sawa na sa hirap? Empleyado po ako 4.5 years. Wala rin po ako naipon. Ano iipon lang namin? Uniform. In-explain sa amin yung ganitong sistema, binaba ko lang po yung pride ko. Naniwala ho ako, nakiride ako, gumanda po yung buhay ko. Na-invite po ako ni Idol Gary. Siya po yung personally nag-invite sa akin. Sabi niya sa akin, pare, sumabay ka sa akin. May tatayo akong kumpanya, maniwala ka lang. Alam mo, ginawa ko lang, ma'am sir? Naniwala lang ako sa kanya. Kasi may kasabihan nga po tayo, maniwala ka lang. Magdidikit saka sumama ka lang sa payaman, ano mangyayari sa'yo? Sumama ka sa adik, ma'am, ano mangyayari sa inyo? Sumama ka sa tambay, ano mangyayari sa inyo? O, sumama ka sa negative, negative din buhay mo. Sumama ka sa payaman. Sumama po ako sa kanya. Grabe ho. August 15, nag-product launching po kami, Shangri-La Hotel, ang bisita namin si Karil. September 8 po, grand opening namin, si Rufa naman. Kaya may tweet po siya eh. Nagjijingadyo siya. Sinubukan ko pong sumabay. First ko po dito, naging maganda po resulta ko. Ito po i-share namin, no? Bilisan ko na lang po. Pero please, wag na wag lang po sana kayong mayayabangan, especially po sa akin. Pinapakita namin to, ebidensya, pruweba, saka resulta. Na kung maniniwala ka sa ganitong negosyo, magiging maganda rin po buhay nyo. Naging maganda po buhay ko. Bakit? First ko po dito, kumubra ako, 120,000. First check po. August 24. Ma'am, malinaw mata niyo, ma'am. Kumakain ka kalabasa, ma'am. Mabasa ko lang po, ha. Union Bank po ang bangko. May Jinga Juice. Plata Epipanyo. Magkano? 61,260. Asawa ko, 38. Yung isang name ko, 72. Ang net po nito, 107,000. Magkano gross? 120,000. Pwede na po ba sa inyo to? Pangkapi-kape? Pwede na? Subukan mo ikapit to, ma'am. Nervyosa ka. Sigurado. Kahit magapo ka mag-Starbucks. Grabe ho. 120,000. Alam nyo po ba, pagtatrabahuan ko po ito ng 1 taon sa employment. Kung empleyado ka ngayon, 1 year mo to. 1 year natin to. Pero nung nag-Jinga Juice ako, 1 linggo lang. Ang maganda ho, hindi ako huminto. Trinabaho ko, nagsumikap ako, pinagdasal ko. Second week ko po, August 24, August 31. Magkano? Pabasa ko lang, mama. May Jinga Juice, Plata Epipanyo, Union Bank, 67,560, ayun. May deposit slip po. Asawa ko, 58,110, ayun. Ang net po nito, 125, ang gross, 140. Magkano na po ako 2 linggo? 120 plus 140, magkano na po? 2 years mo nang pagtatrabahuan yan pag empleyado ka. Dito sa Jinga, 2 linggo ko lang po. Hindi pa rin po ako huminto. Trinabaho ko, nagsumikap ako. 3 linggo ko, magkano? Bawi. Pabasa ko lang, mama. May Jinga Juice, September 7, 66,660, ayun. 62, 610, ayun. 129 yung net, 144 yung gross. O, magkano na po ako 3 linggo? Di nyo na po ba makompute, ma'am? Ang maganda ko dito, tuloy-tuloy pa po. Pang isang buwan ko, 148,500. Sa isang buwan ko po dito, kumita ako 250,000. Wala po bang palakpakan dyan? Ang maganda lang, ma'am sir, dito, no, nagtuloy-tuloy lang po ako. Hindi lang po ako huminto. Pang isang buwan at 1 linggo ko rito, September 21, 123,000. September 28, 107,000. October 5 ko, 123,500. Ma'am sir, October 12 ko, 154,000. October 19 ko, 135,000. October 26 ko, 154,000. Ito po yung cheque ko last Friday. Kumubra po ako, 167,000 pesos. Pwede na po ba sa inyo? Bawi na ba? Bawing-bawi. Grabe oh, ito po yung cheque. Ito po, original pa.
Hindi ko pa po napapa-encash. Bakit? Alam nyo na po yun, okay? Ito po, check ito, no? Original po ito. Pabasa ko lang po sa inyo. Sir, Plata Epifanio, November 2, magkano? 68,000. Sir, pahawa ko lang, sir, ha? Pero sir, please, huwag mo po babawasan, sir, ha? Bilang ko po ito. Hindi, joke lang po. Ito po siya, sir, no? Ayan. Sir, magkano basa ninyo? 68,010. O, yan po yung sa akin. Ang sasawa ko po, ito po siya. November 2, 65,760. Ma'am, ito ma'am. Magkano basa nyo? 65,760. O, anak ko po, 13 years old. Ito po, anak, 13 years old. 7 years old lang pala. Ito po yung anak ko, 13,000 yung cheque. Ayan ma'am, pakahawak ma'am. Huwag niyong bawasan ma'am ha, bilang ko po yan. O ma'am, ito po yung bunso kong anak, 2 years old. Buti pa yung 2 years old, may cheque. Ikaw wala, okay? Ayan ma'am, magkano? 1,860. Magkano gross? Ang net po nito, 150 plus. Ano pong araw kahapon? Friday. Ito po, cheque ko kahapon. Magkano po? 156,000. Ito po yung original. Hindi ko pa po napapa-encash. Yung sa akin po, magkano sir? 67,000 yung net. Yung asawa ko, magkano sir? 59,000. Yung isang name ng anak ko, 3,200. Yung isang name ng isa kong anak, 900. So, ang total po nito, 156,500. Imagine niyo ma'am sir, hindi ko pa nauubos yung cheque, may cheque pa. At hindi ko pa nauubos yung mga cheque niyan, next Friday, cheque na naman. Masaya po ba yung Pasko namin? Masayang masaya. Kaya please, subukan mong gawin to. Yung nangyayari sa amin, mangyayari sa iyo. Alam niyo po ba sa ganda ng negosyo to? Naglabas po ako ng sasakyan. Naglabas po ako ng Land Cruiser Prado. Wala po bang palakpakan dyan? Ako po ito, ma'am sir. Nasa picture. Sa po mas pogi, sa picture o sa personal? Wala, di ba? Ayan. Ako rin po yung nasa screen, nasa TV. Sa po mas pogi, sa picture o sa TV? Wala? Wala, di ba? Ma'am sir, pangarap na auto ko po ito. Pumunta ka sa labas. Sino ang naka-Land Cruiser? Mga congressman, yung number 8. Sino naka-Land Cruiser? Mga sobrang negosyante. Crew lang po ako dati sa KFC. Hindi po ako magaling. Ang magaling po rito yung sistema. Naniwala akong yayaman ako sa Jinga Juice. Yumaman po ba ako? Sumabay ka na. Bakit? Sabi nga ng Idol Gary, yung eroplano ng Jinga Juice palipad. Lahat na nakasakay, payaman. Pag hindi ka sumakay, hindi ka yayaman. Okay po ba yan? Ang maganda lang po dito, asawa ko po, binila ko din po ng Subaru. Ito po siya. Ito po yung susi. Ayan. Pakita ko lang po sa inyo, no? Hindi ko naman po siya pinagyayabang. Crew lang po ako dati sa KFC, pero nang nag-Jinga Juice ako, grabe. Naka-Land Cruiser Prado ako ngayon. Ito yung susi ng Subaru ko. Ang matindi ho, yung Land Cruiser ko, wala palang susi. Keyless po siya. Ito po siya. Pag nilapitan mo, kusang bumubukas. Land Cruiser, Subaru. Subaru, Land Cruiser. Land Cruiser, Subaru. Subaru, Land Cruiser. Okay po ba yan? Di ba? Grabe ho dito sa Jinga Juice, may susi ako. Samantalang nung crew ako sa KFC, dati ang dinadrive ko ho, map. Pamilyar ho ba kayo sa map? Wala pala susi yun. 1,000,000 times kung minap yung sahig namin, drive ako ng drive, walang susi. Pero may preno, map na map eh. Alam mo, inabot ko sa pagdadrive noon? Kalyo. O dito, sa Jinga Juice, sinubukan ko. Marami akong grupong natulungan. Yung bayaw ko, yung biyenan ko, may checking ngayon ng 20 mil, 30 mil, 40 mil. 200,000 kinita ng bayaw ko, hindi nagsasalita. Masarap po sa puso yun. Maraming ang taong matutulungan. Yung ate ko, wala nang pag-asa sa buhay, gusto na mag-abroad. Nung nag-Jinga Juice, kulang-kulang 200,000 na rin ang kinita. Sina Idol Rex, tinan nyo, pulis na delikado ang buhay. Pero ngayon, check-in ng maganda, naka-Fortuner pa. Masarap ang buhay. Tama po ba? Isa po sa nasa ilalim ko, ito po, si Joey Rosero. Dati pong tricycle driver, tingnan nyo ngayon. Mukha ng abogado. Dati tricycle driver, naka-Fortuner ngayon. Okay po ba yan? O dito, sabay ho kayo. Bakit? Opportunity po ito, kumakatok sa pintuan nyo. Hindi ho namin kayo sinisell stock. Hindi namin kayo kinukumbinse. May sarili kang isip, paganahin nyo po. Ibili mo ng cellphone yan, wala pang camera yan. Ibili mo ng TV rep, gastos.
Ilagay mo yan sa Union Bank, yung 7799 mo. In 1 year, 77 pesos lang tutubuin yan. Inegosyo mo. Walang mawawala. Sabi ko rin sa sarili ko dati, baka matagal na akong wala. Sumubok ako, trinabaho ko, naging maganda ho buhay ko. Alam nyo po ba, yung isang 7799, isang cellphone lang yan? Baka isang ordinaryong cellphone lang yan, katulad nito. Ito po, ang bili ko po rito, kulang-kulang 7,000 mahigit. Isang ganito lang yan na may camera. Gastos hindi. I-charge mo, loloadan mo, pag nabagsak, masisira, pwede pang mas-notch, gastos. Alam niyo ba, 7799 mo? Baka isang gantong cellphone lang yan, ng dual SIM, ng Samsung. O di 2 heads na to, tama po ba? Alam niyo po ba isang 7799 mo? Baka isang gantong cellphone lang yan, ng Nokia. Di po ba? Alam niyo ba isang 7799 mo? Baka 4 na ganito lang po yan, ang Nokia Lumia. Ang bili ko po rito, 32,000. Baka 4 na heads lang yan. Gastos nga yan, nagawan nga natin ng paraan. Cellphone. Alam niyo po ba isang 7799 mo? Saan na ba yung mga cellphone ko? Alam niyo po ba isang 7799 mo? Baka isang iPhone 4 lang yan. Ang bili ko rito, 40,000 plus. O baka mamaya, mga 5 7799 lang yung iPhone 4. Nakakabili nga tayong cellphone, ang gaganda eh. Wala naman load. Tama ba ma'am? Ang bili ko rito, 40,000 no? Alam niyo po ba isang 7799 mo? Baka isang iPhone 5 lang ho yan. iPhone 5 yung latest ngayon. Alam mo magkano bili ko rito? 55,000. iPhone 5. Kumpleto po ako ng cellphone. At alam niyo po ba yung isang 7799 mo? Baka isang gantong cellphone lang. Hindi. Baka 30 ganito lang yan. 30. Ang cellphone at po ito ay Vertu. Okay? Yung cellphone po na Idol Gary, yung gamit niya ngayon, kalahating milyon. Ito po yung anak. Okay? Ang bili ko po rito, 250,000. Cellphone. Sir, kung nasa katinong ka pag-iisip, bibili ka ba ng cellphone, 250,000? Hindi, di ba? Wala kasi ako sa katinuan, hindi nyo ba pansin? Paano ka magiging matino? Ang dami ko cellphone, no? Di ba ma'am? 250,000 bili ko rito. Crew lang ako dati sa KFC. Saka nakakita cellphone, 250,000. Pasinin niyo po, ang dami kong cellphone. Hindi niyo ba pansin? Okay? Hindi po ako snatcher, ma'am. Kaya po ako maraming cellphone, nagbebenta rin po kasi ako ng cellphone. Sideline. Gusto niyo bumili, sir? Sige na, sir. Bili mo isa, 2 gift, sir. Ang bigat sa bag. Okay ba, sir? Ang punto ko rito, para maintindihan mo na yung isang 7799 mo isang cellphone lang na hindi ka naman kikita at gagastos ka. Nagawan nga natin ng paraan. Ibili mo ng isang bag, libre 2. May gwardiya ka, may elevator, may TV, may pre-taste. Diba? May opisina ka, Union Bank, presentable, may negosyo ka. Alam nyo po ba ang hirap ang negosyo ngayon? 1 month advance, 1 month deposit. At alam nyo po ba ngayon, nagagawa na namin yung nagagawa ng mga mayayaman. Sa ganitong klase na negosyo, umasenso po kami, please, imulaga mo yung singkit mong mata. Opportunity to. Kumakatok sa pintuan mo, kung wala kang pera, gawan mo ng paraan. Kasi lagi namin sinasabi, ang tao kung gugustuhin may pag-ayaw maraming. Magkita tayo next year. Pustahan tayo. Wala ka pa rin 7799. Pag ginawa mo to ngayon, titiyakin ko sa iyo, sabay kayo sa amin, dadami yung 7799 mo. Yun lang po masishare ko. Maraming salamat po sa pagpunta nyo rito. Good evening po. Ginawa namin. So, bali ho ako, pakilala ko lang ho yung sarili ko. Ako si Richard Cervantes. Bali ako po yung unang milyonaryo rito. Ako rin po yung 3 buwan ng number 1. At hindi po ako networker. Kaya ho napatunayan ko sa sarili ko na pwede palang mag number 1 sa ganitong hanap buhay yung hindi niya talaga to linya. So kayo rin ho, alam ko kaya nyo rin yung nangyari sa akin dahil bago pa lang tayo. Ngayon share ko naman ho sa inyo yung kinita ko. Okay lang ho ba? Bali yung unang linggo ko, 9,000 lang ho eh. Pero okay na ho yan. At least ho, may 9,000 no, di ba? Yung pangalawang linggo po, ito po. Pumalo na po ng 101,000. So, mabilis ho yung paglaki niya eh. Yung sumunod po, 132 ho. Pwede na ho ba yun?
So dito po, ang pinakikita ho namin dito, yung totoo lang po nangyayari. Kaya wag ho kayo mag-isip na baka ho gawa-gawa lang ho namin to. Pero ito yung totoo talaga. Ito yung pang-apat. 232,000 po. So, susunod ito po. Tuloy-tuloy ito eh. Baka mainip kayo baka maboring kayo, ito yun. Every Friday po to 1 week po. 1 week na trabaho, ito po yung sumunod. 178. Yung sumunod 183. 173 ho. 171. Okay lang ho ba yun? Okay lang ho ba? O ito po, para magising kayo, 200 to po. O ito pa ho, meron pa ho eh. Kulang na lang po to, 500, 200 do ulit. So ito po, meron pa. Ito ho yung November 2, 173 ho. Yung isa ko pong cheque, naiwan ko sa bahay eh. Pero ito po yung kikwento ko sa inyo. Yung last week ko kasi, di ba meron ho tayong long holiday? So, sa totoo lang po, yung iba pong kagrupo namin dito, nagbakasyon ho, umuwi ng probinsya. Ang maganda lang ako nandito ako. At birthday ko rin noong October 31. At November 1, hindi ako nagpunta sa tatay ko sa Eternal Garden. Alam niyo bakit nandito ako? Nagtatrabaho ako. Kaya ang naging resulta ko naman kahapon, yung check ko po, 184,000. Pwede na ba yun? So dito po, nasa sa inyo talaga kung paano nyo palalakihin yung grupo. Ang maganda lang rito, tulungan tayo rito. Maski na hindi ko kay kagrupo, kung libre ko, pwede nyo akong kalabitin at kakausapin ko yung mga guest nyo. Ayun pag nalolobat ako, medyo mukhang suplado, ulit-ulitin nyo lang yung kalabit. O sige po, salamat po. So ako nga pala, hindi ko rin linya to. So, galing din po ako ng abroad. 3 years. Ako sa ganitong negosyo, ayaw ko. Kasi akala ko magbibinta-binta. So, ang sabi naman nung nag-invite, atin lang daw ako ng training. So, nag-atin ng training. So, doon ko nakita na maganda. Kaya greenab ko na. So, ganun po. Kasi bilang isang empleyado, lumipas ang 9 na taon, halos wala din nangyari. Nag-abroad ako 3 years. So, pagdating sa Pilipinas, may pera. After 3 months, wala na. So, ang gagawin, babalik uli sa abroad. Siniisip ko, pag bumalik ako uli another 3 years, baka pagbalik ko matanda na. So, tamang-tama na-invite ako sa ganito. So, ginawa ko. So, ipapakita ko lang sa inyo kung ano yung kinikita ko rin dito para ma-challenge po kayo. So, ito po, unang linggo ko. Ito po yung kinita ko. So, 27,000. Pwede na po. Then, pangalawang linggo, ito po, 43,260. So, linggo-linggo, kung hindi ako naniwala, so siguro yung weekly ko wala din. Kaya kung sino yung mga bago na invite, pag hindi kayo naniwala, hindi rin nyo ito matatanggap. Ganun lang po. So, ito po, linggo-linggo na, wala na siyang tigil. Ito po, bumaba din, pero malaki pa rin, 10,000 isang linggo, pwede na. Yan po. Tuloy-tuloy na yan po, linggo-linggo. 21,000, 22,000, then 29,000. Linggo-linggo po, wala nang patid. Kasi po, mula nung sumali ako dito, wala din patid ang pagpunta ko rito. Kaya pag ginawa nyo to, pag sinimulan nyo, tuloy-tuloy na. Yan po. So, 41,000. Then, 22,000. 62,000.
Then 37,000. Yung last Friday, hindi ko pa nailagay dito. Hindi ko pa napapapalit. So ganun lang po. Pakinggan lang nyo. Yung magsasalita dito, ipapaliwanag kung paano yung kitaan. Unang-una kasi dito, 2 component lang. Ang product natin, guyabano with grass. Pag ginawa din nyo to, 2 component din. Una, pangkalusugan. Din pangalawa, pangkalusugan ng bulsa natin.